master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ng ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 281 hanggang 290. Ang dakilang security guard. Kabanata 281, mas pinapaboran ni Xiaolu ang koneksyon kaysa sa katwiran. Bagamat si Jasper Luna ang legal na kinatawan at general manager ng New Era Film, isa lamang siyang puppet sa asensya. Siya ay tauhan ni Dauge, kaya lubos niyang alam ang impluwensya ni Lucy Clayton at alam niyang kung hindi niya susundin ang mga utos nito, hindi lang ito magiging kasing simple ng sarili niyang kamatayan. Si Lucy Clayton ay isang baliw, may kakayahang gawin ang lahat. Kaya naman, wala siyang nagawa kundi tumawag ng pulis, at nakasaad sa ulat na isinampa niya na nagkaroon ng pagnanakaw sa kanyang bahay, ilegal na detention, at pagnanakaw. Ang pagnanakaw ay hindi lamang binibigyang kahulugan ng pagnanakaw ng pera, ang isang ninakaw na kontrata ay maituturing ding pagnanakaw, kaya habang medyo pinalabis ang kanyang ulat, ang bilis ng pagresponde ng pulisya ng Beijing ay talagang napakabilis. Dumating si Opisyal Oakley Vance sa bahay ni Jasper Luna sa loob lamang ng 10 hanggang 15 minuto. Ang lugar na ito ay tunay ngang nasa ilalim ng kanyang jurisdiction. Bagamat isa lamang lokal na istasyon ng pulisya ang Garden Road, napakalawak ng lugar na sakop nito. Ang kanilang hepe ng istasyon ay may ranggong Deputy Director, at kasalukuyan naman siyang may hawak lamang na posisyon sa antas ng dibisyon. Gayunpaman, pagkatapos ng Spring Festival, malamang na mapopromote siya sa antas ng Deputy Director. May kasama si Amber Vance na 3 tao, na pawang mga opisyal na naka-duty sa gabi. Halos 30 tao ang nasa istasyon nila, kaya kadalasan ay halos 10 ang nasa night shift. Ang pagdadala ng 3 tao ay nangangahulugan na mayroon pang 4 o 5 na natitira para magbantay sa istasyon. Tumawag ka na ba ng pulis? Pumasok si Amber Vance, kasama ang kanyang mga opisyal, at mabilis na sinuyod ang silid. Bagamat nakatakas na ang mga kriminal, ang kanyang propesyonal na likas na ugali ang nagtulak sa kanya na suriin ang kapaligirang kinaroroonan niya pagdating niya. Opo, hello, ako po si Jasper Luna. Inilahad ni Jasper ang kanyang kamay. Pagkatapos ng maikling pakikipagkamay sa kanya, humarap si Amber sa 3 tao sa likuran niya at sinabing, itala ito, gumawa ng transcript ng interrogation. Nagpatuloy siya sa pagsasalita habang naglalakad papunta sa bintana para tumingin sa labas, at binabanggit din ang mga kaayusan sa loob ng bahay. Naupo ang 3 opisyal at tinawag din palabas ang asawa at anak na babae ni Jasper. Sinimulan ni Jasper na isalaysay ang mga pangyayari noong araw na iyon. Kahit na pinalabis niya ang ulat ng pulisya, nang dumating ang mga pulis, hindi siya nang ahas na magsinungaling. Una niyang ikinwento ang pagpirma niya ng kontrata sa isang babaeng estudyante at kung paano tinapos ng estudyante, kasama ang kapatid nito, ang kontrata. Akala ko noong una ay hindi na sila gagawa ng kalokohan, pero ang hindi ko inaasahan ay ang kapatid ni Sarazok, kasama ang iba pa, na nakasuot ng maskara, ay binuksan ang aming pintuan sa harap para takutin ako gamit ang aking asawa at anak na babae. Sarazok, si Amber Vance, na kanina pa tumitingin-tingin sa paligid, ay biglang huminto at naglakad papunta sa sofa, walang pakialam na nagtanong, saang paaralan ba galing si Sarazok? Ano ang pangalan ng kapatid niya? Akademya ng Pelikulang Beijing. Hindi ako sigurado kung ano ang pangalan ng kapatid niya. Isang estudyante mula sa Beijing Film Academy. Nagpatuloy si Amber Vance nang hindi nagpapakita ng anumang emosyon, at pagkatapos mag-isip sandali, nagtanong siya, ano ang hitsura niya, at ang kanyang kapatid. Medyo maganda siya, mga 170 sentimetro ang taas, isang freshman, at ang kapatid niya ay mga 170 hanggang 180 sentimetro rin ang taas, maitim ang balat, medyo buzz cut, at nagmamaneho ng Ford F450. Mukhang hindi talaga siya mabuting tao. Bukod sa pananakot, sinalakay ka ba nila o ang mga miyembro ng iyong pamilya? Hindi nila ginawa.
Paano naman ang iba? Nakita mo ba ang hitsura nila? Isa lang ang nakita ko na tila pinuno, pero nakinig siya sa kapatid ni Sarah. Malapad ang mukha ng lalaking iyon at mukhang mga 30 taong gulang na. Tama, isa sa kanila ang may matinding pagkautol. Dagdag ni Jasper. Oh, nagkaroon ng kakaibang senyales si Amber Vance. Matapos magtanong ng ilang tanong, natitiyak niyang si Yusuf Zoc ang may gawa nito kay Samuel Ross. Gayun din, bilang alaala niya, si Yusuf ay may kaibigang gwardya na nauutol. Noong hawak niya ang kaso ni Bud Trujillo, sinaktan ni Trujillo ang nauutol na lalaki, kaya ilang beses na niyang nakita ang nauutol na lalaki at personal pa nga niyang kinuha ang pahayag nito. Bukod sa pamilya mo na may 3, may iba pa bang nakasaksi sa kanila, tulad ng isang saksi o kung ano paman? Walang iba. Noong ibinalik ko ang taong iyon sa kumpanya, wala kaming nakasalubong na mga gwardya, pero dapat sana'y naitala ng mga nagbabantay sa ari-arian doon ang lahat. Nagtatanong pa kayo. Tumigil na sa pagtatanong si Amber Vance sa puntong ito at tumayo, naglakad-lakad sa silid ng ilang beses. Sa totoo lang, parang gusto niyang kulungan ang isang tao, hindi si Yusuf Zoc o si Sarah Zoc, kundi ang apelyidong Luna. Nako. Kung gusto nang wakasan ni Sarah Zoc ang kontrata, hayaan mo na lang siya at tapusin na natin ito, di ba? Kailangan mong maghintay hanggang sa makipagtalik siya sa iyo ng pisikal bago ka pumayag sa pagtanggal sa kontrata, at kapag pumayag na siya, tumawag ka na ng pulis. Siyempre, ang biktima ay tiyak na si Mr. Luna, kaya kahit gusto niya itong pigilan, kailangan niya ng dahilan. Maling ulat, hindi pwede nilang tagmain ang impormasyon. Kaya, paano natin siya makukulong? Si Oakley Vance, tuwing may kinalaman sa mga pangyayari kay Yusuf Zoc, ay palaging pumapanig sa mga kamag-anak dahil sa katwiran. Kahit na nakagawa si Yusuf Zoc ng isang malaking krimen, tama pa rin siya sa paningin niya. Sa kanyang palagay, walang magagawang mali si Yusuf. Ang pahayag ay tumagal ng halos 1 oras, at si Mr. Tinanong din ang asawa at anak na babae ni Luna ng mga regular na tanong, at iisa lang ang sinabi ng pamilyang may 3 miyembro. Pagkalipas ng 1 oras, pinangunahan ni Amber Vance ang kanyang pangkat palabas ng gusali, at nang makababa na sila at makapasok sa kotse, agad niyang sinabi, nakakainis itong si Jasper Luna. Ibigay mo sa akin ang recording pen at ang plaka ng istasyon, titingnan kung mabuti pagbalik ko. Talagang hindi ka panipaniwala, sabi ng isa sa mga bagong opisyal ng pulisya. Kung may darating para wakasan ang isang kontrata, bakit hindi na lang niya hayaan, sa halip na maghintay hanggang sa susunod na linggo? At hindi sila sinaktan ng mga sospek, hindi sira ang kanilang kandado, at hindi binuklat ang pinto. At saka, napansin mo ba na iniimpake na nila ang mga bagahe nila, na parang aalis na sila? Amber, paano natin haharapin ang kasong ito? Nakaramdam din ng kawalan ng magawa ang 2 pang opisyal. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan sa kontrata, hindi pagnanakaw o pagpatay, kaya maaaring madali o mahirap itong lutasin. Limitado ang puwersa ng pulisya, mga sasakyan, at pondo ng kanilang istasyon, kaya ang mga kasong tulad nito ay umuubos ng oras at matrabaho. Ayon sa kanilang karanasan, ang mga ganitong kaso ay hindi maituturing na isang banta sa lipunan. Siyempre, kung palihim na sangkot ang kapatid ni Sarah Zoc sa mga puwersa ng gang, ibang usapan na iyon. Sa madaling salita, kung may magsampa ng reklamo, kailangan nilang imbestigahan ang hindi kapana-panabik na kasong ito. May ideya ako, sabi ni Amber Vance nang hindi isiniwalat ang plano niya sa paghawak ng kaso, inihatid niya ang kanyang mga kasamahan pabalik sa istasyon. Hindi siya pumasok, bagkus ay umikot siya sa kanto at huminto hindi kalayuan sa presinto. Pagkatapos ay kumuha siya ng isa pang telepono, ang ginamit niya para direktang kontakan si Yusuf Zoc, at tinawagan ang numero nito. Balita ko may dala kang pick-up truck. Pagkakonekta pa lang ng tawag, masayang-masaya si Amber Vance, parang isang batang asawa. Paano mo nalaman? Nakita mo ba akong nagmamaneho niyan? Saan? Tanong ni Yusuf Zoc na may kuryosidad. Anong ibig mong sabihin na son? Kakakuha ko lang ng kaso, may tumawag sa pulis, at sinasabing nangikil at ilegal silang identity ng kapatid ni Sarah Zoc. Nababahala talaga ako rito, sabihin mo sa akin, bakit ang songgit ng kapatid ni Sarah Zoc?
Masamang tao siya. Shit, sandali lang. Si Yusuf na kumakain ay lumabas dala ang telepono niya at mamulong, so, si Luna talaga ang tumawag ng pulis. Nasa ilalim din ba ng jurisdiction mo ang lugar nila? Kakabalik ko lang sa istasyon pagkatapos kong kunin ang mga statement. Haha, ang tanga naman. Sinagot ng asawa ko ang tawag. Anyway, wala na ako roon. Ikaw ang bahala dito. Wala akong mapupuntahan ngayong gabi, nakikipag-inuman lang ako sa mga kasama ko. Pupunta ako mamaya, Palam. Huwag mong ibaba ang tawag, may duty ako sa gabi. Kumabog sa tuwa si Oakley Vance dahil tinawag siyang asawa ni Yusuf Zoc, na siyang nagparamdam sa kanya ng napakagandang pakiramdam. Wala akong pakialam, pupuntahan ko pa rin kayo mamayang gabi, gawin ninyo ang gusto ninyo. Sabi ni Yusuf Zoc bago ibinaba ang tawag. Baliw, bulong ni Amber Vance ng malalim, pagkatapos ay bumalik sa istasyon. Ipinaalam niya sa mga duty staff na may aasikasuhin siyang kaso at hindi siya babalik ng gabing iyon, at inutusan niya ang mga opisyal na kasama niya sa tawag na tingnan ang mga materyal ng New Era Film kinabukasan. Tama, para bawiin ni Luna ang reklamo at mapalaya si Yusuf Zoc, kailangan nilang pag-aralang mabuti si Mr. Luna, maliligo muna ako pag-uwi ko. Ibinaba ni Oakley Vance ang tawag at dumiretso na pauwi, dahil paparating na ang gago na iyon, syempre kailangan na niyang bumalik. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 282, ang matanda, ang mas maanghang. Samantala, sa isang mamahaling clubhouse sa kabisera, komportableng nakahiga si Lucy Clayton sa isang massage chair, minasahe ng dalawang batang babae, habang nasa massage chair sa tabi niya ang ikalimang guro na nagmula sa gitnang dagat. 2 buwan na, oras na para kumilos, hehe, sabi ni Brother Dao nang may magaan ng ngiti. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit siya nanahimik sa loob ng 2 buwang ito ay dahil palihim siyang nagpadala ng maraming tao upang imbestigahan ang lahat tungkol kay Yusuf Zoc, at ngayon, naramdaman niyang tamang-tama na ang oras para patayin siya sa isang suntok lamang. Hindi ba't sinabi mong may mga tauhan din siya sa istasyon ng pulis na yan? Kaya, hindi talaga siya maaapektuhan ng maliliit mong galaw, di ba? Matagal nang nasa kabisera ang ikalimang guro at may kasama siyang mga tao, para magamit ni Brother Dao. Ang manakit, syempre, ay ang pagpatay sa isang suntok lang. Hindi talaga siya maaapektuhan ng maliliit na galaw na ito. Syempre, may iba pa akong plano. Kanina pa ako naghuhukay ng maliliit na hukay, at ngayon ay medyo malaki na ang hukay. Ang mahalaga lang ay makita natin kung sasali siya. Anong klaseng mga hukay? Mausisang tanong ng ikalimang guro. Sa kanyang mga tao, may isang batang babae, malambot at makatas. Mas lalo lang akong nadudurog ng ilong kapag tinitignan ko siya. Nagsimula ako sa kanya, at pagdating ng panahon, hindi ko lang makukuha ang babae kundi mahuhuli ko rin siya. Hehe, para awayin ako. Para hamanin ako. Para sampelan ang mukha ko. Humihingi siya ng kamatayan. Nagpakawala si Lucy Clayton ng isang mabagsik na tawa. Binatikos ni Yusuf Zoc si Otis Quinn, at pagkatapos, naglakas loob siyang sabihing makikipag-ayos siya rito, at ipinaabot ang mensahe para hanapin siya. Siya si Brother Dao, siya si Lucy Clayton. Kaya paano niya matiis ang pang-aasar mula sa isang tagalabas mula sa kanayunan? Kaya naman hindi siya naging aktibo kundi gumagawa na lamang ng iba't ibang maliliit na galaw mula noon. Sino-sino ang mga nasa paligid ni Yusuf Zoc, lalaki man o babae, ilan sila halos tapos na niya ang pagsisiyasat sa mga detalyeng ito. Kaya ngayong tamang panahon na, sisimulan na niyang isa-isang gamitin ang kanyang mga pamamaraan. Hehe, kung ganoon ay hindi na ako babalik sa gitnang dagat. Papanoodin ko kung paano siya mamamatay. Sabay na tumawa ng mapang-uyam ang ikalimang guro at si Lucy Clayton. Kuwit, pagsapit ng hating gabi, si Yusuf Zoc, na amoy alak, ay bumalik sa villa ni Amber Vance. Pagkatapos, ginamit ang kanyang kalasinggan bilang dahilan, nagsimula siyang umakto ng kalokohan, iginiit na samahan siya ni Amber na maligo, kahit na malakas at maingay ang kanyang boses. Walang nagawa si Amber kundi ang matuwa at maawa, kalaunan ay nakipagkompromiso at sumama sa kanya sa bathtub. Habang nakaupo sa bathtub, medyo nanlilisik ang mga mata ni Yusuf. Aaminin niya,
sa ilalim ng liwanag, nang malapitan na makita si Amber Vance na hubad ang damit, isang napakagandang tanawin iyon. Si Amber ay talagang isang babaeng may pinakamataas na kalidad sa lahat ng kababaihan. Ang sama mo. Nahihiya si Amber sa titig ni Yusef, at nahihiyang sumugod sa kanya. Tumawa ng malakas si Yusef, habang isinasakay ang kanyang kabayo sa batya. Pagkatapos ng kanilang matinding pagtatalo sa pag-iibigan, nang pagod na ang dalaga, nag-ambag si Yusef ng kanyang nararapat, pagkatapos ay nagpatuyo ng katawan at nahiga silang dalawa sa kama. Ano sa tingin mo ang gagawin natin? Matapos ang pangunahing kaganapan sa banyo, oras na para pag-usapan ang ibang mga bagay. Para sa kanya, maliit na isyu lang ang panig ni Jasper Luna. Bukas ng alas 10 ng umaga, magdadrive ako ng 2 kotse papunta sa istasyon ninyo. Pero anong klaseng mga kotse ang gusto mo? Hindi naman talaga masyadong nakainom si Yusef, kaya naman niyang tiisin ang alak niya nang hindi nalalasing. Diretsyong sumagot ang dalagita, ayos na ang Great Wall H5, gawa ito sa loob ng bansa at hindi mahal, at saka ayos lang naman ang kakayahan nitong mag-off-road. Hindi naman mahal ang kotseng iyan. Umiling si Yusef. Sa kasalukuyan, ang mga opisyal na sasakyan ng iba't ibang departamento ay lumilipat na patungo sa mga lokal na tatak. Anong level ang nakakakuha ng anong sasakyan, at kadalasan, ang mga nakatalagang sasakyan sa antas ng county ay hindi maaaring lumagpas sa 200,000, kaya ayos lang ang sasakyang iyon, praktikal. Kung gayon, mag-aabuloy ako ng 10, ang 10 ay dapat na mahigit 1,000,000 lang, hindi ba? Walang pakialam na sabi ni Yusef. Hindi natin kailangan ng ganyan karami, sapat na ang 2. Agad na ikinumpas ng dalaga ang kanyang mga kamay, sapat na ang kanilang istasyon na may 2 pang sasakyan, hindi maganda ang sobrang daming donasyon. Paano kung ipilit kong mag-donate ng 10? Pang-aasar ni Yusef, na sadyang nagpapahirap. Kung gayon, mag-donate ka ng 8 sa presinto, ako ang magdudugtong. Gusto rin ng batang babae na magkaroon ng magandang relasyon si Yusef sa kanilang departamento ng pulisya. Sige, pero wala akong lihim na motibo sa pag-donate ng mga kotse. Ginagawa ko lang ito dahil nasa pulisya ang kasintahan ko, at nagmamalasakit ako sa kanya. Wala akong ibang intensyon. Ang sama mo, labis na naantig ang dalaga sa matatamis na salita ni Yusef. Pagkatapos ng donasyon, magdadala ka ng ibang tao para hanapin ako, at tatanggihan ko naman. Pagdating ng oras ng pagkain, naisip ko na ang mga paraan para malabanan ito, patuloy ni Yusef, matapos planuhin ang kanyang estratehiya noong salo-salo. Hahanapin ko ang testimonya ng mga nakasaksi para patunayang wala akong kasama na boss na nagngangalang Jasper, noong panahong iyon, sinisiraan nila ako. Minamanmanan ang mga ari-arian ng kanilang kumpanya, na maaaring nakakuha ng mga video ni na Jasper Luna at Samuel Ross, paalala ng dalaga. Hindi siya pinilit ni Samuel na sumama, at saka, bubukahan mo naman ang mga record ng pagmamatsyag nila bukas, hindi ba? Kalokohan. Sige, buburahin ko na ang mga iyon. Sino ang takot kanino? Wala ring pakialam ang dalaga. Kung gayon, iimbestigahan mo ang kinaroroonan ko kagabi. Pagkatapos, gamit ang testimonya ng mga saksi, isasampa ko ang kontra kasuhan laban kay Jasper. Hindi talaga natututo ang gago na yan. Pero binanggit niya ang kontrata, isa itong pangunahing katotohanan. Wala na siyang kontrata, nasa akin na ang parehong kopya. Tanungin mo ulit siya bukas kung may kontrata siya, at kung mayroon man, kunin mo lang at ibigay mo sa akin, iyon lang. Kung gayon, hindi ba tumutulong at nag-uudyok ako sa isang krimen? Parang gusto kong gumawa ng krimen ngayon. Huwag, huwag, huwag. Ikaw na masamang tao, nandito ka na naman. Tumalikod si Yusef Zoc at ipinagpatuloy ang kanyang mapaglarong mga kalokohan, habang si Amber Vance ay patuloy lamang sa pagtawag sa kanya ng masamang tao. Nagkagulo na naman silang dalawa sa kalagitnaan ng gabi, at matapos mapagod, ipinagpatuloy nila ang pag-uusap tungkol sa kanilang mga susunod na gagawin hanggang madaling araw, nang sa wakas ay nakahanap si Amber Vance ng oras para makatulog. Tinawagan ni Yusef Zoc si Samuel Ross, at inutusan itong pumunta sa tindahan ng Great Wall 4S sa umaga at humingi agad ng 10 sasakyang H5. Kung walang ganoon sa isang tindahan, pumunta sa 2, kailangan niya ang mga ito bilang regalo.
Hindi nagtanong si Samuel Ross. Tungkol naman sa pinansyal na aspeto, uunahin niya ang pagbabayad at pagkatapos ay hihingi ng direktang reimbursement mula kay Miles O'Brien. Sinamantala ang pagtatamad pa rin ni Amber Vance sa kama, tinawagan niya si Samuel Ross at saka idinayal si Anna Kok. Tila nasisiyahan si Anna Kok sa kanyang matamlay na umaga at hindi masyadong natuwa na maistorbo ng malaking amo na ito. Maaari ka bang magbigay ng patoto para sa akin? Nakipaghapunan ako sa iyo mga alas 7 kagabi hanggang mga alas 7:30, okay? Sabi ni Yusuf Zok kasabay ng tawa na hey. Hindi na ulit ganito. Naisip ko ang huling testimonya pag-uwi ko, at tila medyo mali ang tiyempo. Bulalas ni Anna Kok. Dati na siyang nagbigay ng testimonya bilang saksi para kay Yusuf Zok sa ospital. Kung gayon, tulungan mo ako rito ng isa pang beses, kahit kalahating oras lang. Sa restaurant ang lugar kung saan kami naghapunan, at naroon din si Luis, sabi ni Yusuf Zok ng oras at lokasyon nang hindi na hinihintay ang pagsang-ayon niya. Anong ilegal na bagay ang nagawa mo na ngayon? Tanong ni Anna Kok. Hindi ba may meeting ako kahapon ng hapon tungkol sa isyo ng ate ko? Pinag-uusapan namin ang pagtatapos ng kontrata sa kumpanyang iyon ng pelikula. Pagkatapos, pinahirapan ako ng kumpanya ng pelikula, at ng gabing iyon, pumunta ako sa bahay ng CEO ng kumpanya para pagbantaan siyang kakanselahin ang kontrata. Kinasuhan niya ako pagkatapos, at tumawag din ng pulis. Pero huwag mag-alala, sa pagkakataong ito ang kaso ay inaasikaso pa rin ng opisyal. Opisyal Amber Vance, siya na naman. Hihihi, naiintindihan ko, may mga paka na kayo. May kakaiba noong nakaraan, natatawang sabi ni Anna Kok. Noong huling pagbisita ni Amber Vance sa restaurant upang kumuha ng mga pahayag, tinanong niya ng mabuti si Miles O'Brien, kaya kapwa ang babae, na nagtitiwala sa kanilang intuition, ay naramdaman na may koneksyon ang batang babaeng pulis at si Yusuf Zok. Sige, walang problema, di ba? Kung naayos na, iyon ang sasabihin namin, patuloy niya. Gusto ko ng inihaw na gansa para sa hapunan. Mayroon namang disenteng restaurant ng roast goose na kailangan mo akong i-treat. Hiling ni Anna Kok. Walang problema, pupunta tayong lahat mamayang gabi. Babawi tayo sa hapunan ng pamilya kahapon. Buong kumpiyansang sagot ni Yusuf Zok. Hindi, tayo lang dalawa, at hindi mo pwedeng ipaalam kay Luis. Bakit hindi? Kung hindi ka sasang-ayon, kalimutan mo na lang, hindi ako magbibigay ng testimonya para sa iyo. Pagbabante ni Anna Kok. Sige, sang-ayon ako. Mag-ugnayan tayo mamayang gabi, at susunduan kita. Walang nagawa si Yusuf Zok kundi ang makipagkompromiso, sa katunayan, may iba pa siyang dahilan para gamitin ang testimonya ni Anna Kok, dahil sa pagkakakilanlan nito. Dahil kontento sa kanyang tugon, masayang tinapos ni Anna Kok ang tawag. Pagkatapos makipag-usap kay Anna Kok, tinawagan ni Yusuf Zok si Kaze Zok, ang mastiko guro. Kailangan mong kumpirmahin para sa akin, mula alas 8 hanggang alas 10 kagabi, naglalakad tayo, at narito kung bakit. Hindi na hinintay ni Yusuf Zok na magtanong si Kaze Zok bago niya inilahad ang dahilan. Maaari kong ibigay ang testimonya na iyan para sa iyo, ngunit naisip mo ba na maaaring may problema kay Mr. Jasper Luna? Anong klaseng problema? Gulat na gulat si Yusuf Zok. Little Zok, kapag humaharap sa mga isyo, dapat tingnan ang kabuuang sitwasyon, hindi lang ang isang aspeto. Si Jiba, si Jasper Luna mula sa kabisera. Magkano ang net worth niya? Gaano kalakas ang kapangyarihan niya? Kailangan mong maintindihan ang lahat ng ito. Bukod pa rito, sa pagkakaalam ko, ang mga kumpanyang tulad ng New Era Film ay mga shell lamang. Alam mo na, pinapatakbo ng ilang tusong taong naglalaro lang, tulad ni Bud Trujillo noong nakaraan. Mayroon siyang kumpanya ng pelikula para lang kumuha ng mga batang babae. Mayroong hindi bababa sa 300, kung hindi man 800, na mga kumpanya ng produksyon ng pelikula sa kabisera. Sa unang tingin, lahat sila ay may mga profesional na tagapamahala, ngunit sa katotohanan, may iba't ibang tao sa likod ng mga eksena. Kaya, naimbestigahan mo na ba ang mga tunay na taga-suporta sa likod ng New Era Film? Kung hindi mo pa nagawa at inayos ng maliit mong pulis ang mga bagay para sa iyo, at nagbigay kami ng mga maling testimonya, at pagkatapos ay nagbigay sila ng mas matibay na ebidensya, ano ang gagawin mo?
Ito, hindi ko kailanman naisip iyon. Huminga ng malalim si Yusuf Zok, minamaliit niya ang kasalimuotan ng isyo. Kaya nga hindi ka dapat magpadalos-dalos sa mga desisyon. Sa mga ganitong bagay, hayaan mo munang tumigil ang maliit mong si Officer Vance, hindi naman ito malaking kaso, kaya ipagpaliban mo muna kung kaya mo. Samantala, imbestigahan ng mabuti ang New Era film. Kapag naunawaan mo na ang kanilang tunay na lakas, maaari mo nang buuin ang pinaka-epektibong estratehiya. Kung hindi, kung may gustong magtakda ng bitag para sa iyo, kahit isang maliit na kasong tulad nito ay maaaring maglibing sa iyo, payo ni Kozezok. Kuya, natuto na ako ng leksyon. Ngayon ko talaga naiintindihan ang kasabihang, mas maanghang ang luya habang tumatanda. Sabi ni Yusuf Zok. Hehe, ilang taon na ako, at ilang taon ka na. Ang pakikinig sa matatanda ay hindi magliligaw sa iyo. Malapit na akong magretiro, at kapag nagretiro na ako, kunin mo ako bilang konsultant. Tapos kung sakaling mangyari ulit ang ganito, ako na ang bahala para sa'yo. Hindi mo na kailangang gumamit ng mga banta mo na parang baguhan. Sabi mo, kailangan mong pumunta pagdating ng oras. Natatawang sabi ni Yusuf Zok. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 283, Pagpapaalis kay Sarazok. Samuel Ross, noong nakaraang beses bago mo formal na imbitahan si Marlon Shepard, ikaw ang naghanap ng 2 kumpanya ng investigasyon para sa akin. Tulungan mo akong makipag-ugnayan sa mga pinuno nila, at magayos para magkita tayo sa homestyle restaurant ni Goolin mamayang tanghali. Sumama ka rin. Pagkatapos ibaba ang tawag kay Kozezok, agad na muling dinayal ni Yusuf Zok ang numero ni Samuel Ross. Gusto niyang imbestigahan ang New Era film, ngunit hindi kaya ng kanyang grupo ang gawain, wala silang sapat na kadalubhasaan. Iba ang pakiramdam na may kasamang pagsunod, pagmamasid, o pagtambang si Samuel Ross o ang iba pa, pero kung imbestigahan nila ang pasikot-sikot sa isang kumpanya, malamang na magiging parang mga langaw na walang ulo na nagkakalat kung saan-saan sila. Kaya naman, kinailangan niyang maghanap ng mga propesyonal. Noong nakaraang pagkakataon, nang walang formal na imbitasyon para kay Marlon Shepard, pinakontak niya si Samuel Ross sa 2 kumpanya ng investigasyon, at parehong naging mahusay ang lahat. Base sa feedback mula sa 2 kumpanya, lubos silang may kakayahan sa kanilang negosyo. Sige, pero saan ko dapat ipadala ang kotse pagkatapos kong mabili? Hindi mo pa sinasabi sa akin yan. Tanong ni Samuel Ross. Kapag tapos mo nang bilhin yan, dumiretso ka na sa sangay ng pulisya ng Chaoyang. Tawagan mo lang si Amber Vance pagdating mo, nandoon na siya at naghihintay sa iyo bukas ng umaga. At saka, kung may makilala kang leader, huwag ka nang magsalita pa, banggitin mo lang na kumita ang amo natin at gustong tumulong sa lipunan, paliwanag ni Yusuf. Nakuha ko, nagkaroon ng isang epiphany si Samuel Ross, ito ay tungkol sa pag-donate ng 10 kotse. Pagkatapos tapusin ang tawag kay Samuel Ross, tumayo si Yusuf Zok sa harap ng mga bintana na mula sahig hanggang kisame at nagmuni-muni. Pagdating sa pagtulong sa lipunan, wala naman talaga siyang nagawang mabuti. Kahit ngayon, sa pera, hindi pa siya kasali sa mga gawaing kawang-gawa bukod sa pag-aalaga sa mga taong malapit sa kanya. Noong bata pa siya, tinuruan siya ng kanyang ina na maging mabait at gumawa ng mabubuting gawa, na ang paghahasik ng mabubuting binhi ay magbubunga ng mabuti. Nakapagpapaalala ito sa ilang mayayamang Panginoong may lupa noong sinaunang panahon, ang ilang Panginoong may lupa ay hindi maaaring magkaroon ng mga anak na lalaki anuman ang mangyari. Ngunit pagkatapos nilang mag-abuloy ng pera, magtayo ng mga templo, o mga tulay, nagkaroon sila ng mga anak kahit na nasa edad 50 o 60 na sila. Ito ay mga totoong kwento na nagpapakita ng mga birtod ng kabaitan at mabubuting gawa. Gusto rin ni Yusuf na gumawa ng mabubuting gawa. Hindi niya hinahangad na magkaanak, gusto lang niya ng panloob na kapayapaan at maghasik ng binhi ng kabutihan, nang walang partikular na inaasahan sa mga bungang maaaring ibunga nito. Siyempre, maging ito man ay pagtulong sa lipunan o pagsasagawa ng mga gawaing kawang-gawa, hindi siya kikilos ng walang taros, ni hindi rin siya basta-basta tatakbo papunta sa Red Cross na may hawak na pera. Kung mag-donate man siya, personal niya itong gagawin, para makatulong sa mga tunay na nangangailangan. Bahala na ang tadhana, bahagyang bamantong hininga si Yusuf.
Iba ang pagkakaroon ng pera, pero hindi siya maaaring basta na lang mag-abuloy ng walang ingat, nakasalalay ang lahat sa tadhana. Bumangon si Amber Vance sa kama ng humikab, matapos makatulog ng mahigit 2 oras ng gabing iyon. Nang magising, sinaman niya ng tingin si Yusuf Zak dahil talagang napagod siya nito kagabi, na nagpahina sa kanyang mga binti. Bilisan mo na at kumain ka na. Mamaya, kailangan mong dumaan sa sangay ng pulisya. Hiniling ko kay Samuel Ross na dalhin doon ang lahat ng 10 kotse. At saka, huwag mong madaliin ang kaso ko, tulungan mo muna akong imbestigahan ang New Era film. Sa tingin ko may tao sa likod nitong karakter ni Yuri, kaya kung magtatanong si Yuri tungkol sa kaso, ipagpaliban mo na lang kung kaya mo, bilin niya. Oo, nasabihan ko na ang ilan sa mga kasamahan ko para tumulong dyan kagabi, hehe, natatawang sabi ni Amber Vance. Kahanga-hanga, nauuna ka na sa akin. Hinimas ni Yusuf ang kanyang ulo sa paghanga. Iba ang paraan ng aming pag-iisip sa paghawak ng mga kaso kumpara sa inyo. Si Yuri ba ang tunay na may-ari ng New Era film? Paano niya napaandar ang kumpanya ng pelikula? Sino ang mga kakilala niya sa lipunan? Kailangang isaalang-alang ang lahat ng salik na ito, kaya hindi ko minamadali ang kasong ito. Kung sakaling may mangyaring hindi maganda at may humawak sa akin, hindi iyon makakabuti, paliwanag niya. Wow! Ang Amber namin, kahanga-hanga. Nag-thumbs up si Yusuf sa kanya. Tigilan mo na ang pagpuri sa akin, masamang tao ka. Pinagod mo ako at hindi ka man lang nakikiramay. Tinitigan ni Amber Vance si Yusuf nang may panunumbat. Kasalanan ko, kasalanan ko. Hindi na ako magiging ganyan sa susunod, mabilis na inamin ni Yusuf ang kanyang pagkakamali. Buntong hininga ni Amber Vance na namumula ang mukha. Pagkatapos nilang mag-almusal ng sabay, naghiwalay na sila ng landas. Nagmadaling umuwi si Yusuf Zak dahil lilipad si Sarah Zak patungong Hong Kong ng umagang iyon para makipagkita kay Legacy Petty at sa iba pa sa paliparan. Dumating si Yusuf Zak sa bahay ng alas 6:30 ng umaga, habang abala ang Dream Morrow sa pagkarga ng mga bagahe sa Buick. Kuya, pupunta ba talaga ako ng Hong Kong? Pagpasok ni Yusuf Zak sa bakuran, tumakbo palapit sa kanya si Dream Morrow. Noong nakaraang gabi, sinabihan siya ni Sarah na samahan siya sa Hong Kong, at desisyon iyon ni Yusuf, kaya hindi nakatulog ng maayos si Dream Morrow at medyo nalilito pa rin. Hindi nagmadaling pumasok sa bahay si Yusuf Zak sa halip ay kumuha ng sigarilyo at inalok ito kina Dream Morrow, Floyd Hart, at Gray Petty. Dahil alam nilang aalis na si Sarah Zak, maagang nagmaneho papunta roon sina Floyd Hart at Gray Petty, habang si Samuel Ross ay nasa labas at inaasikaso ang mga gawain kasama ang iba pa tulad nina Uriel Arellano at ng mga pillars. Alam mo ba ang ibig kong sabihin sa paghiling ko sa iyong sumunod sa kanya, hindi ba? Sinindihan ni Yusuf Zak ang sigarilyo at humitit. Alam ko, ang kapatid mo ang buhay mo, at siya rin ang buhay ko. Pinalaki ni Dream Morrow ang kanyang dibdib. Ang madalas sabihin ni Yusuf Zak ay, ang kapatid ko ang buhay ko, at alam ng lahat kung gaano niya pinahahalagahan ang kanyang kapatid higit sa lahat. Kung wala si Sarah Zak, hindi sana makakarating ang Dream Morrow sa Beijing, ni wala rin sina Floyd Hart o Gray Petty at ang iba pa. Naroon silang lahat dahil kay Sarah Zak, kaya malinaw sa lahat ang pag-uuna ni Yusuf Zak sa kanyang kapatid. Sige, gumawa ka ng sarili mong desisyon, huwag kang matakot magkamali. Kung may mang-aapi kay Sarah, bugbugin mo hanggang sa bingit ng kamatayan, kahit makapatay ka pa ng tao, may lalabas pa rin kita, sabi ni Yusuf Zak. Naiintindihan ko, alam ko na ang gagawin. Tumanggo si Dream Morrow bilang pagsang-ayon. Sa hinaharap, baka ikaw mismo ang maging isang sikat, marahang sinuntok ni Yusuf Zak ang Dream Morrow. Madali lang ang makukuha mo sa dulo ng patpat, maswerte kang tao. Bakit? Anong ibig mong sabihin? Hindi maintindihan ni Dream Morrow. Siguradong magiging bituin si Sarah sa hinaharap, at dahil susundan mo siya sa bawat hakbang, hindi mo ba akalain na magsisimulang magpapansin sa iyo ang mga tao? Kung gayon sasabihin ko na lang na nobyo niya ako, haha, kaya ko naman. Tumawa ng malakas si Dream Morrow. Kung hindi ka takot na kalmutin ka ni Sarah, sabihin mo na, wala akong pakialam, walang pakialam na sabi ni Yusuf Zak. Natatakot ako kahit sa isang sulyap lang ng ate natin, hindi ako maglalakas loob,
sabi ni Dream Morrow, kahit nagbibiro lang siya kay Yusuf Zok. Sa katotohanan, matalinong tao si Dream Morrow. Napakalinaw niya kung ano ang dapat at hindi dapat sabihin, mas matalas kaysa kan-inuman. Hindi ko nababanggitin ang sweldo, binanggit ni Yusuf Zok ang sweldo ng Dream Morrow. Iba ang kapatiran, pero hindi iyon dapat magdulot ng anumang kawalan ng katiyakan sa Dream Morrow. Wala akong pakialam sa sweldo. Saka, kapag nagpakasal na ako, ikaw ang magbabayad para sa bahay, sa kotse, at sa perang palakihin sa anak ko, bluff na sabi ni Dream Morrow. Nako, ikaw ang magpapakasal at magpapalaki ng anak, hindi ako. Bakit ako magbabayad? Ha ha ha. Pagkarinig sa tugon ni Yusuf Zok, hindi lamang humagalpak sa tawa ang Dream Morrow, kundi pati na rin sina Floyd Hart at Gray Petty na nakatayo roon. Lalong naging malapit ang Dream Morrow kay Yusuf Zok dahil magkaibigan sila noong bata pa, kaya naman maaari silang magsabi ng kahit ano sa isa't isa, isang bagay na kinaiinggitan ng iba. Gayun din, sa pamamagitan ng pagsama ni Dream Morrow kay Sarah Zok upang paunlarin ang kanyang karera sa Hong Kong, naging malinaw kung gaano kalaki ang tiwala na ibinigay ni Yusuf Zok sa Dream Morrow. Habang nag-uusap ang magkapatid, lumabas din ng villa si Sarah Zok. Nagsikap siyang magbihis ng maayos ngayon, para magmukhang mas sariwa at pino, dahil kitang-kita ang kanyang natural na kagandahan sa sandaling ito. Mapa si Floyd Hartman o si Gray Petty, alam nilang lahat na maliwanag ang kinabukasan ni Sarah Zok. May dumating pang mga sasakyan sa may pintuan. Tila gumawa ng plano sina Luis Garrett, Delaney Valencia, at Paisley Kirk na dumating ng magkasama habang si Samuel Ross, ang tampalasan, ay hindi bumili ng kotse kundi dumating kasama ang mga haligi, si Uriel Arellano, at ang iba pa. Nagtipon na ang lahat ng hindi na kinailangang utusan pa ni Yusuf Zok, sila mismo ang pumunta rito para magpaalam at magpaalam kay Sarah Zok. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 284, ang magkapatid na Zhang ay talagang matulungin. Miles O'Brien, Anna Koch, Paisley Kirk, Samuel Ross, The Pillars, The Nichols, Floyd Hart, Uriel Arellano, Gray Petty. Nandito na ang lahat ng dapat pumunta, hindi na kailangan pang ipaalam ni Yusuf Zok sa kanila, kusang loob silang pumunta sa villa. At nang makita ang napakaraming taong pumupunta para magpaalam sa kanya, namula ang mga mata ni Sarah Zok. Hipag, niyakap ni Sarah Zok si Miles O'Brien. Malaki ka na at umiiyak ka pa rin. Kapag nasa ibang bansa ka, tawagan mo ng madalas ang hipag mo, at tawagan mo rin ang kapatid mo kung may mangyaring hindi maganda. Kami ang pinakamalakas na suporta ninyo rito sa inyong tahanan. Oo, alam ko, tumanggo si Sarah Zok. Naimpake mo na ba lahat? Tanong ni Miles O'Brien nang may pag-aalala. Oo, nakapag-empake na ako. Nasa kotse na ang lahat. Kung gayon, pumunta na tayo sa paliparan. Pero hindi kami sasama sa iyo, para hindi ka umiyak sa airport. Sabi ni Miles O'Brien habang pinupunasan ang mga luhaang mata ni Sarah. Manam, hindi ako iiyak. Niyakap muli ni Sarah si Miles O'Brien, at pagkatapos ay lumapit kay Anna Koch, at niyakap din ito, Sister Delaney, salamat sa pagpapalam mo sa akin. Ngumiti si Anna Koch, bibisitahin pa rin kita sa Hong Kong. Pupunta ako rito para magsaya kapag nagsimula na ang bakasyon sa taglamig, at kailangan mo akong isama para kumain ng masarap. Oo, ako ang maghahanda ng daan para sa iyo, biro ni Sarah. Ako naman ngayon, di ba? Ate Sarah, hindi ko kayang makita kang umalis. Si Paisley Kirk, na mas bata kay Sarah, ay palaging tinatawag siyang Ate Sarah. Niyakap niya ng mahigpit si Sarah habang sinasabing hindi niya matiis ang pamamaalam. Hindi ko rin ito matiis. Pupunta kayo ni Sister Delaney sa Hong Kong sa loob ng ilang araw, sisimulan ko sa kapatid ko ang pamasahe. Magkasundo sina Sarah at Paisley Kirk dahil mahina si Paisley at paborito rin siya ng matandang amo. Sa isang punto, gusto pa nga siyang formal na kilalanin ng matandang lalaki bilang kanyang inaanak. Hindi na kailangan yan, may sarili akong pera, hindi ko na kailangang bayaran ni Yusuf ang biyahe. Namula si Paisley Kirk, palihim na sumulyap kay Yusuf Zok, pagkatapos ay mabilis na ibinalik ang tingin kay Sarah. Hindi siya nang ahas na tumingin kay Yusuf sa harap ng napakaraming tao, dahil sa takot na baka hindi niya maintindihan.
Kailangan kong bayaran ang biyahe, aalis na ang lahat, mag-aarkila kami ng flight papunta roon, sabi ni Yusuf Zoc, habang pinapalo ang dibdib. Ayan ka na naman, dahil lang sa mayaman ka, di ba? Sinama ni Sara ng tingin si Yusuf. Tumawa lang si Yusuf, sige, punta na tayo sa airport. Yung iba sa inyo, ituloy nyo na ang ginagawa nyo. Sandali lang, umiling si Sara, pagkatapos ay bumaling kay Samuel Ross at sa grupo nito. Sa sandaling iyon, si Samuel Ross, kasama ang kanyang mga kasama, ay nakatayong magkakasama, naninigarilyo at pinapanood ang nagaganap na eksena. Kuya Samuel, at lahat ng kapatid ko, salamat sa pag-aalaga ninyo sa akin sa panahong ito. Yumuyuko ako sa inyong lahat dito. Hindi mo dapat gawin iyan. Nang makitang yumuko si Sara, natuwa at nabalisa ang mga kapatid ni Yusuf, at agad silang umatras. Masyadong maalalahanin si Sara, tulad ng kanyang kapatid, kaya't naging sulit ang kanilang mga paghihirap at pagod. Sa pamamagitan ng pagyukong iyon, lahat ng kanilang mga nakaraang paghihirap ay napatunayan. Sara, huwag mo nang banggitin yan, hindi mo kami kailangang pasalamatan. Ako, sa ngalan ng mga kapatid, ay nais magsabi ng ilang salita. Bukod kay Yusuf, mula ngayon, kapatid ka na rin namin. Maaaring masungit kaming mga tao, ngunit matapang naming hinaharap ang anumang panganib. Kaya kung sakaling makaranas ka ng anumang problema, tawagan mo ang iyong Kuya Samuel. Ginagarantiya namin na makakarating kami roon sa lalong madaling panahon. Sino mang mang-aapi sa iyo, kami na ang bahala sa kanila. Naantig si Samuel Ross sa maunawang kalikasan ni Sara, nadama niyang sulit na ayalay ang kanilang sarili para kina Yusuf at Sara. Anong ibig mong sabihin, bahala ka? Natatawang pang-aasar ni Yusuf. Sa dami ng namamatay araw-araw sa crematorium, ilan ang pinatay ninyo? Huwag kang magmayabang. Sara, sumakay ka na sa kotse dali. Sam, nasabi na ni Samuel ang nasa isip natin. Sa sobrang pagkataranta ng mga nickel ay namula at naging makapal ang leeg niya, at sa wakas ay sumabog sa pagkanta, habang nakaumbok ang leeg. Natawa ang lahat sa biro niya, at lumapit din si Sara kay Samuel, at nang hindi na ito makapagsalita, marahan niya itong niyakap, kasunod ang kasamahan niya na sina Floyd, Five Mau, Muriel, at Gray. Oo, niyakap niya ang bawat isa sa mga taong ito. At si Five Mau at ang iba pa ay halatang natutuwa, at kahit na matapos siyang magyakap, lahat sila ay nakatayo pa rin doon na parang tulala. Aalis na ako, alagaan ninyo ang kapatid ko, salamat sa lahat. Kumaway si Sara sa lahat at tumalikod para maglakad patungo sa kotseng Buick. Ate, paano ako, may utang akong yakap. Hindi sana pangarap, lahat naman ay nayakap na, paano siya maiiwan? Sisipain kita hanggang mamatay, papaasahin kita ng maayos. Hinabol ni Yusuf si Dream, sinipa ito, habang si Dream naman ay tumawa lang ng malakas at sumisid sa kotse, umupo sa tabi ni Sara. Maghiwalay na kayo, gawin na ninyo ang mga dapat gawin. Kumaway si Yusuf sa lahat para umalis, saka siya rin nagtungo sa kotse. Gayunpaman, ng mga sandaling iyon, isang Audi A4 ang mabilis na dumating at huminto sa harap ng villa, hinarangan ang mga sasakyan ng lahat. Nandito ako, nasaan si Sara, si Amber pala iyon, dumating din pala ang babaeng ito, kahit medyo nahuli, nakarating pa rin siya. Amber, ate, nandito na ako. Agad na lumabas si Sara ng kotse, madalas niyang nakikita si Amber at tumutuloy siya sa bahay ni Amber, na siyang maingat na nag-alaga sa kanya. Sara, sumulyap si Amber sa lahat, hindi sila pinansin, at saka niyakap si Sara. Mag-ingat ka sa daan, huwag kang iinom kung may mag-aalok sa'yo ng alak, at tawagan mo ako kung may mangyari. Kung may mang-aapi sa iyo, aalisin ko sila. Hindi napigilan ni Yusuf ang sabay na tumawa at umiyak mula sa loob ng kotse. Astig, isa na naman itong nagbabantang karahasan. Bumulong si Sara sa tainga ni Amber. Amber, kayo ba ng kapatid ko? Nako, pilyong babae ka, bakit ka ganyan kasamang tao? Namula ng husto si Amber. Hehe, alagaan mo ang kapatid ko, aalis na ako. Huwag kang mag-alala, kung sino man ang mambubuli sa masamang taong yan, papatayin ko rin sila. Humajejek na sabi ni Amber. Bumalik si Sara sa kotse,
At pagkatapos ay reverse ni Amber ang kanyang sasakyan palabas, dahan daw ang umalis ang Buick, kasunod si Yusef na nagmamaneho, habang si Amber ay nakaupo sa sarili niyang kotse habang kumikindat at nagmumakmak kay Yusef. Sige, papunta na tayo sa tindahan. Sumulyap si Miles kay Amber nang walang imak, binuhat sina Anna at Paisley, at nagmamadaling umalis. Tumakbo si Samuel papunta kay Amber, nagpalitan sila ng ilang salita at gumawa ng plano, at pagkatapos ay nagmaneho na si Amber palayo. Mga kasama, kahit wala na si Sarah, hindi pa rin mawawala ang mga trabaho ninyo, kaya huwag kayong mag-alala. May iba pang mga plano ang boss. Sa ngayon, sumunod kayo sa akin para bumili ng kotse, at mamaya ay magdo-donate tayo ng mga kotse. Nag-alok si Samuel ng kaunting pang-aliw sa lahat. Sa totoo lang, hindi rin niya alam kung ano ang plano ni Yusef. Ngayong umalis na si Sarah, automatikong natapos ang kanilang misyong trabaho, at sila ay naging tamad. Hindi niya alam kung kaya ni Yusef na patuloy na suportahan ang mga tamad na taong ito, kaya kinailangan niyang tanungin si Yusef kapag may pagkakataon. Habang paalis na si Samuel kasama ang lahat, may tumawag kay Yusef. Boss, anong meron? Nakangiting sagot ni Samuel. Sabihin mo sa iba na magbakasyon muna ng ilang araw. Sa loob ng ilang araw, magkakaroon ng mga bagong gawain. Bagamat wala na si Sarah, hindi kami maghihiwalay, magpapatuloy ang mga sweldo gaya ng dati, at babayaran ang mga bonus. Alam ni Yusef kung ano ang nakataya, kung naiisip lang ito ni Samuel, syempre, naisip na rin niya ito, kaya hindi niya sila basta-basta maaaring iwanan pagkatapos tumawid sa ilog, magpapatuloy ang mga bagay-bagay gaya ng dati. Sige, sa salita mo, panatag na ako. Mga kapatid, sabi ng amo, magbakasyon muna kayo ng ilang araw, at may mga bagong gawain sa loob ng ilang araw. Anunsyo ni Samuel sa lahat ng nasa kotse. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 285, sina Anais Dillon at Isaac Quintana. Umalis si Sarah Zoc kasama ang Dream Morrow, at kahit na naihanda na ang landas sa hinaharap para sa kanya, kung paano niya ito tatahakin at kung gaano siya magtatagumpay ay nakasalalay pa rin sa kanyang sarili. Ang pagpasok sa bilog na iyon ay nangangahulugan ng pagtawid sa maputik na tubig, kung saan kailangan niyang harapin ang lahat ng uri ng pagsubok sa buhay. Alas 11 ng umaga, nakipagkita si Yusef Zoc sa dalawang individual sa Gualan Homestyle Restaurant, na parehong mga pribadong detective na nakipagtulungan na kay Samuel Ross noon. Gaya ng alam ng lahat, ang mga pribadong detective ay hindi kinikilala sa China, at hindi man lang sila legal na makapagrehistro, kumikilos sila sa mga gilid ng batas, sinasamantala ang mga butas nito. Siyempre, iba-iba ang kanilang mga pamamaraan, ang ilan ay naglalaro ng malazwa, ang ilan ay naglalaro ng malinis, at ang iba ay may napakakomplikadong mga social network, kaya kailangan nilang maging pamilyar sa mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay. Kailangan din nilang patuloy na sumipsip ng masaganang karanasan sa lipunan, makasabay sa panahon, at maging bihasa sa mataas na teknolohiya at mga tusong gawain. Hindi pangkaraniwan ang sabay na pakikipagkita ni Yusef Zoc sa dalawang pribadong detective, dahil ang mga kasamahan sa ganitong trabaho ay maaaring maging magkaaway. Kaduda-duda ang kanyang ginawa, ngunit pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpasya pa rin siyang pag-isahin sila. Ang kompetisyon ay lumilikha ng mas malawak na pamilihan, at pagkatapos italaga ang gawain, ang magkabilang panig ay mas magsisikap pa sa kanilang tunggalian. Hindi sangipot si Samuel Ross dahil nililibang siya ng mga pinuno ng koanihan ng distrito para sa tanghalian, isang pagkilala sa kanyang kahalagahan. Ang unang dumating ay isang binata, wala pa sa edad na 30, nakasuot ng leather jacket, maong, leather gloves, at bandana, at mukhang mag-ara at sunod sa moda. Pagpasok niya sa silid, tumayo si Yusef Zoc, at direktang nagtanong ang binata, "Ikaw ba si Mr. Zoc?" "Ako si Yusef Zoc, hello." Nakipagkamay si Yusef sa kanya. "Kumusta, Anais Dillon?" Ito si Anais Dillon, na, may masayang ngiti, ay marahang nakipagkamay kay Yusef bago umupo sa tapat niya. "Ginoo, Zoc, regular na kliyente ka na namin ngayon, ano ang assignment ngayon?" "Ang saya-saya ng trabaho namin noong nakaraan, 2 beses pa nga akong naghapunan kasama si Kuya Senador. Umaasa rin akong makita ka, ang Big Boss, para sa isang hapunan."
Sa wakas, akin na ang karangalan. Ang lalaking ito, na malinaw na isang mahusay na operator, ay kayang makipag-usap kahit kanino. Ilang pangungusap lang at umarte na siya na parang matagal na silang magkaibigan ni Yusef. Medyo abala ako, pero gusto ko sanang imbitahan ka para kumain. Tawagin natin itong inumin para makilala ka, at magkita-kita tayo ng madalas mula ngayon. Sige, Mr. Zuck, masyadong magalang. Mula ngayon, magkaibigan na tayo. Tawagan mo lang ako anumang oras na may kailangan ka, nandito lang ako. Natatawang sabi ni Anais Dylan. Kumatok, 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 sa sandaling iyon, muling may kumatok sa pinto ng silid, at lumitaw ang isa pang binata na nakasuot ng leather jacket na nakakagulat na katulad ng kay Anais Dylan, at halos magkapareho ang mga maong at sapatos. Ang lalaking ito ay wala pang 30 anyos at nagpapakita ng masigla at guwapong vibe. Nako! Ang gulo ng mga kasuotan natin dito. Sabi ni Anais Dylan, nawalan ng masabi sa nagkataon. Sinong mag-aakala na ganito sila kamatch? Sandali na tumigil ang bagong dating, saka nagtanong ng may pagkalito, sino sa inyo si Yusef Zuck? Ako nga, inilahad ni Yusef ang kanyang kamay bilang pagbati. Kumusta? Ako si Isaac Quintana. Ang kilos ng lalaking ito ay ibang-iba kay Anais Dylan. Hindi siya kasing gaanong makisama at walang pakialam, sa halip ay tila seryoso. Malamang nagawa-gawa lang din ang pangalan niya si Isaac Quintana, kung tutuusin, ay pangalan ng isang uri ng agila. Sumulyap din siya kay Anais Dylan. Kumunat ang noo ni Anais Dylan ng sandaling iyon. Ano ba ang naging palusot ng lalaking ito? Ginoo. Quintana, G. Dylan, simulan na natin, makinig ka na lang. Alam ni Yusef Zuck na nag-aalala ang dalawang ito, dahil hindi magandang ideya na may mga tagalabas na naruroon kapag pinag-uusapan ang mga bagay na may kinalaman sa investigasyon. Dati, inimbestigahan ko ang isang lalaking nagngangalang Marlon Shepard. Nang panahong iyon, dahil hindi sigurado kung sino ang mas mabilis o mas tumpak, pinakuha ko si Samuel Ross ng dalawang pribadong kumpanya ng detective ng sabay, na nangangahulugang pareho kayong dalawa. Mga kasamahan. Noon lang nagpalitan ng tingin sina Anais Dylan at Isaac Quintana, parehong napagtanto na sila ay mga private detective at pareho pa nga sila ng pananamit. Ang pagkakataong ito ay hindi kasing simple ng pagsusuot ng parehong damit, nagkasalubong sila ng mga kasamahan. Nagpatuloy si Yusef, pareho kayong mahusay sa mga profesional na pamantayan, at halos magkapareho ang mga resulta ng inyong mga investigasyon, pareho rin silang mabilis. Ang dahilan kung bakit kita tinawag dito ngayon ay dahil mayroon akong isa pang gawain para sa iyo. Magkakahiwalay pa rin kayong magtatrabaho rito, at huwag kayong mag-alala tungkol sa pera. Hindi naman ako nagkukulang sa pera, kaya ang trabaho ninyo ay ibigay sa akin ang mga ulat ng investigasyon, at ang pagkakaroon ng dalawang ulat ay magbibigay ng mas tumpak na resulta. Siyempre, gusto ko talagang makipagkaibigan sa inyong dalawa. Sa kabisera, ang pagkakaroon ng mga kaibigan ay maaaring magbukas ng maraming pinto, at kahit na kayo ay magkakompetensya, ang lungsod ay sapat na malaki kaya hindi dapat magkaroon ng masyadong maraming direktang kompetisyon sa pagitan ninyo. Ano ang takdang aralin? Unang tanong ni Isaac Quintana. Ito ay isang kumpanya na tinatawag na New Era Film. Sa ngayon, ang alam ko lang ay ang address at ang CEO ng kumpanya. Wala akong ibang impormasyon, kaya inihingi ko ang tulong mo para imbestigahan ang lahat tungkol sa New Era Film, kasama na kung mayroon silang mga nakatagong shareholder, ilan ang maaaring mayroon, anong mga produksyon ang nagawa na nila noon, sino ang kanilang mga pinirmahang artista, ang pinagmumulan ng kapital ng CEO, at iba pa. Isang komprehensibong investigasyon. Tungkol naman sa bayad, dahil nagtulungan na tayo dati, hindi na kailangan ng mga diskwento sa pagkakataong ito. Sabihin mo na lang ang presyo mo. Ginoo. Zuck, prangka ka, kaya hindi ako magpapaligoy-ligoy. Hindi ko alam kung magkano ang singil ni Brother Hai, pero kailangan ko ng 130,000. Gusto ko rin ng 130,000. Hindi na nakipagtawaran si Isaac Quintana, hindi naman mataas o mababa ang 130,000 para sa pagsisiyasat sa isang kumpanya ng pelikula, dahil ang mga magagastos ay ilan lamang libo-libo. Huwag na nating gawin ang 130,000, ay round up na lang natin sa malinis na dami. Bibigyan ko kayo ng tig-150,000,
At mas mabuti kung mas maaga ninyo itong matatapos, ano sa tingin ninyo? Malaki ang ipinuhunan ni Yusuf Zoc, hindi dahil naglulastay siya ng pera, kundi dahil sa nakita niyang maaasahan at karapat-dapat na makausap ang dalawang individual na ito. Ang mga katulad nila ay maituturing na mga mangangaso na tumatawid sa kagubatan, alam niyang darating ang panahon na kakailanganin niya ang kanilang serbisyo sa hinaharap. Ginoo, Zoc, walang nagnenegosyo ng katulad mo, ngayon lang ako nakakilala ng customer na ganito kaprangka, na hindi tumatawad kundi tinataasan pa ang presyo, biro ni Anais Dylan. Haha, Mr. Zoc, bukas palad ka, magiging masaya ang trabahong ito. Huwag kang mag-alala, ibibigay namin sa iyo ang mga ulat ng investigasyon sa lalong madaling panahon. Sa wakas ay ngumiti rin si Isaac Quintana, natagpuan niya si Mr. Nakakatuwa si Zoc, mukhang hindi naman talaga kapos sa pera ang lalaking to. Ang masasabi ko lang, ang ating kolaborasyon ay hindi lang minsan o 2 beses, marami pang oportunidad sa hinaharap. Sa totoo lang, kaya kong gamitin ang mga taong katulad mo sa paligid ko. Bakit hindi na lang kayo magtrabaho para sa akin, sabihin nyo na ang presyo ninyo. Medyo nagbibiro at medyo seryosong sabi ni Yusuf Zoc. Ginoo, Zoc, seryoso ka ba, o hinihila mo lang ang mga binti natin? Kumurap si Anais Dylan bilang tugon. Tumawa ng mahina si Yusuf Zoc, tao ako sa aking salita, sumusubok lang. Haha, ang bait mo naman, Mr. Zoc, kaibigan talaga ang tingin ko sa iyo, pero kalimutan na natin ang tungkol sa pagtatrabaho ng Exclusibo. Pero, magsabi ka lang kapag may kailangan ka, sigurado akong nandito lang ako. Sige, kung ano ang kailangan mo, sabihin mo lang. Tumango rin si Isaac Quintana. Nakahain na ang mga pagkain, kumain at uminom na tayo, ngumiti si Yusuf Zoc, alam niyang alerto ang dalawang ito. Dahil ngayon lang sila nagkakilala, paano nila siya napagkakatiwalaan ng ganoon kadali? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 286, kumusta naman ang 5-star hotel? Dahil sa malaking kita ni Yusuf Zoc, mula sa pagiging estranghero, mabilis na naging kakilala ang tatlo. Sabik si Yusuf na makipag-ugnayan, at nahalata ni na Anais Dylan at Isaac Quintana na taos-puso siya, kaya nag-enjoy silang lahat sa isang magandang kwentuhan habang kumakain. Kasabay nito, nalaman ni Yusuf na ang dalawang tinaguriang pribadong detective ay walang nakapirming opisina. Sila ay mobile, naglalagay ng maliliit na patalastas saan man sila magpunta. May katulong si Anais Dylan, habang si Isaac Quintana ay nagtrabaho ng mag-isa. Sa katunayan, pareho silang nag-iisang kumilos. Sa kanilang mga salita, sa kanilang linya ng trabaho, mas kaunti ang tao, mas mabuti, mas marami ang haantong lamang sa gulo. Hindi masyadong maintindihan ni Yusuf kung anong klaseng gulo, pero alam niyang hindi naman talaga legal ang trabaho bilang pribadong detective. Pagkatapos ng hapunan, inilabas ni Yusuf ang isang briefcase mula sa ilalim ng mesa, na naglalaman ng isang malinis na tumpok ng 1 milyong pera na na-withdraw niya ng umagang iyon. Palagi siyang nangangailangan ng pera, kaya plano niyang itago ito sa kotse para mas madali. Nagbilang siya ng 150,000 at iniabot ito sa dalawa. Nang alukan nila siyang sulatan ng resibo, si Yusuf, na nakangiti, ay ikinumpas ang kanyang kamay at sinabing, ang kasunduan ng isang ginoo ay mas mabuti kaysa sa anumang resibo. Hindi ako natatakot na baka ilabas mo ang pera. Kung oo, ituring mo itong isang aral na nabili mo, isang senyales na nagtiwala ako sa mga maling kaibigan. Kaya hindi na kailangan ng resibo, tawagan mo na lang ako kapag nakuha mo na ang resulta. Tapos na, hintayin mo ang magandang balita namin. Tumango sina Anais Dylan at Isaac Quintana bilang pagsang-ayon. Sa totoo lang, wala talagang silbi ang mga resibo nila. Gumamit pa rin pala ng pekeng pangalan si Isaac Quintana, kaya ano ang silbi ng resibo niya? Parang hindi na lang ito nailabas. Matalinong tao si Yusuf Zoc, talagang matalas ang isip, kaya naunawaan niya ito. Humanga ang dalawa sa prangkang ugali ni Yusuf. Bihira lang makahanap ng employer na katulad niya. Sabay na umalis ng restaurant ang tatlo, si Anais Dylan ay nagmamaneho ng Chevrolet habang si Isaac Quintana ay nagmamaneho ng Great Wall H5, ang parehong modelo na ibinigay ni Yusuf ng umagang iyon. Aalis na ako.
Tawagan mo ako kapag tapos na ang investigasyon, at magkikita tayo ulit, mag-inom tayo ulit. Sabi ni Yusef habang sumasakay sa kanyang Ford F450, sabay kaway palong kina Anais Dillon at Isaac Quintana na magalang ding nagpaalam sa kanya. Pagkatapos nilang maghiwalay ng landas, tumungo si Yusef sa West Hills, planong bisitahin si Kazazok. Siyempre, gusto rin niyang malaman mula kay Kazel kung sino talaga ang mga kaaway ng pamilyang Petty. Hindi siya mapakali nitong mga nakaraang araw, pakiramdam niya ay nakasakay na siya sa lumulubog na barko ng Petty family, kaya kailangan niyang maghanda ng maaga. Total, kung talagang mamamatay siya, matatapos na sana ang marangyang buhay niya. Ayaw niya talagang mamatay, kasi simula pa lang noon ng magagandang araw. Kasabay nito, nagmamaneho si Anais Dillon at tumatawag, "Honey, iimbestigahan natin ang kasong ito sa susunod. At saka, pag-aralan natin itong Mr. Zuck. Hindi siya simpleng karakter. Kung disente siya, sa tingin ko tayo na lang ang makakapagtrabaho para sa kanya. Hindi naman talaga siya nagkukulang ng pera. Hindi tayo maaaring gumawa ng mga bulag na desisyon. Kung ibang laro ang ginagawa niya sa likod ng mga eksena, masama kung malinlang tayo sa mga panlilinlang niya. Maganda na ang buhay natin ngayon, huwag natin itong sirain ng padalos-dalos. Palagi ka namang matinong ulo, makikinig ako sa'yo. Sasanduan kita mamaya, tapos titingnan natin ang mga kotse, ha? Nakita ko na may malaking Ford F450 si Zuck, napakaganda, gusto ko ng isa niyan. Yung pickup na yon, milyon ang halaga nito, hindi pa natin kayang bayaran ngayon. Hindi ibig sabihin na hindi natin kayang bayaran ngayon, hindi rin naman natin kayang bayaran kahit kailan, di ba? Magtiwala ka sa akin, mahal ko, bigyan mo ako ng ilang taon ng pagsusumikap at darating din ang lahat. May tiwala ako sa iyo, ang tinatawag na katulong ni Anais Dillon ay asawa lamang niya, katuwang niya sa buhay at trabaho. Sinundo ni Anais Dillon ang kanyang asawa, ngunit si Isaac Quintana ay tumungo sa gusali ng opisina ng New Era Film. Para siyang isang nag-iisang agila na lumilipad sa ibabaw ng lungsod, isang lalaking tumutupad sa kanyang mga pangako. Matapos mangako kay Yusef, agad niyang sinimulan ang trabaho. Pagdating ni Yusef sa bahay ni Everest Zuck, medyo matagal siyang bumusina bago lumabas ang isang matandang babae, na tila kakagising lang sa ingay. Ang matandang babaeng ito ay ang kasambahay ni Everest. "Ginoo, Zuck, nandito ka pala." Wala si Zuck ngayon, sabi ng matandang babae, binanggit ang dalawang magkaibang Mr. Zucks, na ang huli ay tumutukoy kay Kazazok. Hindi papasok. Saan siya nagpunta? Tanong ni Yusef na may pagtataka. Hindi rin ako sigurado, maaga akong umalis kaninang umaga, umiling ang matandang dalaga. Naku po, Ginang, magpahinga na po muna kayo, aalis na po ako. Ngumiti si Yusef Zuck at bati sa matandang dalaga, bago tumalikod para umalis at i-dial ang numero ni Everest Zuck. Paumanhin, ang numerong tinawagan mo ay nakapatay, kumonekta ang tawag, ngunit ang mensaheng boses ay nagpapahiwatig na nakapatay ang telepono. Sus Mariosep, mura ni Yusef Zuck, nang hihinayang na hindi niya tiningnan ang kalendaryo bago umalis, nasayang lang ang biyahe. Ring, 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 saktong itinapon niya ang telepono sa tabi, habang iniisip ang susunod niyang pupuntahan, biglang tumunog ang telepono, ipinapakita ang tawag ni Samuel Ross. 1:30 na ng hapon, at dapat ay tapos na sanang mananghalian si Samuel Ross kasama ang mga pinunong iyon. "Boss," pagkasagot niya sa tawag, masayang bati ni Samuel Ross. "Hindi ka naman masyadong nakainom, di ba?" Natatawang sabi ni Yusef Zuck. "Walang inumin, tsaa ang ginamit namin kapalit ng alak noong tanghali. Kasama ko rito sina Pilar, Five Mau, Floyd Hart, Uriel Arellano, at Gray Petty. Gusto ka naming makausap ng mga lalaki, may oras ka ba?" "Oo, ibigay mo sa akin ang address." Tumanggo si Yusef Zuck, alam niyang tiyak na gustong pag-usapan ni na Floyd Hart at ng iba pa ang mga plano niya para sa kanila. Sa karaniwang lugar, Royal Nightclub, nasa suite 702 kami. Sino ang pumupunta sa nightclub sa liwanag ng araw? Tara, mag-book tayo ng malaking suite sa New Century, bawal ang mga nightclub. Inakala ni Yusef Zuck na magkikita sila sa isang lugar para sa afternoon tea,
Pero ang mga walang hiya na ito ay nasa isang bahay aliwan sa araw, kaya determinado niya silang pumunta sa New Century. Bagong siglo. Aling bagong siglo? Nalilito si Samuel Ross. Ang New Century 5-star hotel ay hindi kalayuan sa Royal Nightclub, mag-book ka ng malaking suite doon at hintayin mo ako. Sige, gaya ng sabi ng boss. Ibinaba ni Samuel Ross ang tawag habang tumatawa. Kahit kakabok lang nila ng malaking suite sa Royal, utos ng boss na lumipat, kaya kailangan nilang lumipat. Walang reklamo ang iba, mabilis na nagbihis, at pagkatapos ay dalawang magkasunod na sasakyan ang umalis. Hindi nga kalayuan ang Great Wall Nightclub mula sa New Century, 5 minuto lang ang biyahe papunta roon, kung saan sila nag-book ng business suite na may mahjong table sa front desk. Mahigit 1 oras ang lumipas nang dumating si Yusuf Zoc, diretsong pumasok sa suite. Bagamat may mesa ng mahjong sa suite, hindi naman naglaro sina Samuel Ross at ang iba pa, lahat sila ay walang imak na nakaupo sa silid at nanonood ng TV. Boss, pagpasok ni Yusuf Zoc, tumayo ang lahat. Nababalisa ka, hindi ba? Mamamatay ka na sa pagkainip. Sino ba ang nagsabi sa iyong pumunta sa nightclub sa tanghali? Kung hindi kita tuturuan ng mabuti, hindi ka matututo. Sinasabi ko sa iyo, ayos lang magsaya gamit ang pera, pero hindi ka naman pwedeng pumunta palagi. Mas mabuting maghanap na lang kayo ng desenteng kasintahan, hindi ba kayo natatakot na mahawan ng sakit dahil sa palagi ninyong pakikipagtalik sa mga babaeng bayaran? Hey, kahit si Samuel Ross ay nahiya at natawa nang marinig ang saway ni Yusuf Zoc. Tama na, pwede kitang sermonan buong araw pero hindi ka makikinig, mga halimaw kayong lahat. Nga pala, ano sa tingin ninyo ang bagong siglo na ito? Hindi umupo si Yusuf Zoc, sa halip, lumapit siya sa bintana at tumingin sa ibaba mula sa itaas. Naguluhan sina Samuel Ross at ang iba pa, syempre, maganda naman ang isang 5-star hotel, pero bakit nagtatanong si Yusuf Zoc? Boss, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Samuel Ross bilang tugon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 287, ang susunod na kaayusan. Boss, anong ibig mong sabihin? Naguguluhan sina Samuel Ross at ang iba pa kay Yusuf Zoc, dahil napakakakaiba nito, bakit niya sila tinatanong kung maganda ba ang 5-star hotel na ito? Syempre maganda iyon, pero ano ang kinalaman nito sa kanila? Akin na ngayon ang bagong siglo, lumingon si Yusuf Zoc at nakangiting sabi. Ano? Nagulat ang lahat. Ang New Century, ang 5-star hotel na kinaroroonan nila, ay kay Yusuf Zoc. Mayroon akong 51% ng mga shares dito, pero hindi magtatagal at makukuha ko na ang natitirang mga shares, kaya malapit ko nang maging personal na pag-aari ang lugar na ito. Siya, nang marinig ang mga salita ni Yusuf Zoc, lahat ay napanganga. Boss, tinakat mo ako, sabi ni Samuel Ross nang may ngiti na parang pilyo, talaga bang kahanga-hanga iyon? Oo, wala akong ibang ibig sabihin, gusto ko lang ipaalam sa inyong lahat. Gayunpaman, hindi pa rin alam ng mga kasalukuyang manager ng hotel na ito na ako ang pinakamalaking shareholder, kaya kailangan mo pa ring magbayad para sa mga kwarto kung mananatili ka sa hotel, at oo, kahit na i-book mo ang mga ito ng mga date, gamit ang WeChat. Haha, nagtawanan ang mga tao sa biro ni Yusuf Zoc, at naging mas relax ang kapaligiran. Huwag mo nang ipagkalat ito, manahimik ka na lang, hindi ito ang tamang panahon para makakuha ng atensyon. Alam ko ang ikinababahala ninyong lahat, iniisip na hindi kayo panatag kung walang gagawing gawain, ngumiti si Yusuf Zoc at nagpatuloy, lahat tayo ay magaspang na tao, kung paupuin kita sa opisina, hindi mo kakayanin iyon, kaya hindi kita pagbibigyan ng ibang paliwanag. Sasabihin ko lang kung ano ang dapat sabihin. Boss, sabihin mo lang sa amin, tumanggo ang lahat. Mayroon akong isang kalaban sa Zhonghai, isang matibay at mayamang kalaban. Hindi ang layunin ko ang gumamit ng karahasan, pero balang araw, gusto kong gamitin ang kayamanan ko para sakupin, supulan, at durugan sila ng lubusan gamit ang pera, hanggang sa puntong magmakaawa sila ng nakaluhod. Siyempre, gaya ng sinasabi ng sining ng digmaan, kilalanan ang kaaway at kilalanin ang iyong sarili, at maaari kang lumaban sa 100 labanan ng walang kapahamakan. Alam ko ang sarili kong lakas, pero hula ko lang ang lakas ng aking kalaban, hindi ko alam ang mga detalye.
Kaya, ang susunod mong gawain ay magiging mahirap, masalimuot, at posibleng mapanganib, dahil ang kalaban ay makapangyarihan, napakalakas na maaari kang madurage na parang mga langgam anumang oras. Ama, amo, boss, huwag mo naman masyadong gawing tense, ituro mo lang sa amin ang direksyon at pupunta na kami sa labanan. Kahit ang pagsimangot ay hindi karapat-dapat sa yakap na natanggap ko mula sa aking kapatid na si Sarah. Malakas na sigaw ni Miles O'Brien. Sige, ano na ang susunod? Sabihin mo lang sa amin kung ano ang gagawin, tumanggo si Samuel Ross at ang iba pa. Sige, hindi ako lilikha ng tensyonado na kapaligiran, sabi ni Yusuf Zoc, habang nakangiti ng may pagsisisi. Susunod, kayong anim ay pupunta sa Zhonghai sa dalawang grupo. Ang iyong gawain ay siyasatin ang lahat tungkol sa angkan ng aking kalaban, kabilang ang mga miyembro ng pamilya, ang kanilang istruktura ng organisasyon, ilang taon ang bawat tao, ano ang kanilang ginagawa, sino ang kanilang mga asawa, saang mga paaralan pinapasukan ang kanilang mga anak, gaano kalaking ari-arian ang kanilang nakikita, saan sila nakatira, at iba pa. Kailangan mo akong tulungan na tipunin ang lahat tungkol sa bawat miyembro ng kanilang angkan. Napakalaking proyekto ito, at hindi ko inaasahan na matatapos mo ito sa loob ng ilang araw o buwan. Maging handa para sa isang pangmatagalang pangako, maaaring abutin ng 2 taon, o 10, para matupad ang aking gawain. Pagkatapos, kakailanganin mong gumawa ng komprehensibong listahan mula itaas hanggang ibaba. Siyempre, sasagutin ko lahat ng gastusin mo sa Zhonghai, kasama na ang pagkain, tuluyan, at transportasyon. Tungkol naman sa mga sweldo ninyo, gagawa ako ng bagong plano pagkatapos ng bagong taon, makakaasa kayo, hindi kayo makukulangan. Sa tingin ko natanggap na ninyong lahat ang mga pulang pakete mula kay Louis Garrett, hindi ba? Wala nang mas mababa pa sa kikitain mo kung makikipagtulungan ka sa akin. Maaaring mahirapan kang mangalap ng impormasyong ito, kaya magsasama ako ng 2 pang tao para sumama sa iyo. Mga profesional sila, kaya marami kang matututunan mula sa kanila. Bakit nahati sa 2 grupo? Tanong ni Samuel Ross. Kailangan ko muna ng mga tao sa panig na ito, kaya ang unang grupo ay kailangang umalis pagkatapos ng Spring Festival, ang pagpapasya kung kailan aalis ang pangalawang grupo ay mamaya. Siyempre, ihahanda ko ang mga bahay at kotse para sa iyo pagdating mo roon, walang magiging problema sa logistic. Sige, mas mabuti nang may ginagawa kaysa wala. Huwag kang mag-alala, seseryosohin namin ito, ang unang pagtiyak ni Samuel Ross. Susundin namin ang utos ng boss, walang tanong-tanong, tumanggo ang iba. Ipinapadala lamang sila ni Yusuf Zoc upang magsagawa ng ilang investigasyon, hindi isang mahalagang gawain, at walang mahigpit na takdang panahon, kaya marami silang kalayaan. Kung sino ang partikular na kalaban, sasabihin ko kay Samuel Ross mamaya. Kung gayon, kailangan nyo lang siyang pakinggan lahat. At saka, dahil nalalapit na ang Spring Festival, dapat magsaya ang lahat sa kabisera ng ilang araw. Kapag lumabas na ang ulat ng investigasyon ng pribadong detective tungkol sa kumpanya ng pelikula at telebisyon, kung walang problema rito, dapat kayong magmadaling bumalik sa inyong mga bayan at bumalik pagkatapos ng pista. Oo, treat ko kayong lahat mamayang gabi, kakain tayo ng maanghang na hotpot. Nako, medyo kuripot naman yan, di ba? Nang marinig na nililabar sila ni Yusuf Zoc ng hapunan, at ang maanghang na hotpot nito, hindi maiwasang umikot ang mga mata ng lahat. Tumawa si Yusuf Zoc, napaikot-ikot ka nga, wala kang mapapala, nakalimutan ko, may date ako mamayang gabi, kaya kumain kayo ng maanghang na hotpot ng mag-isa. Kuwait. Pagkatapos makipagkwentuhan kina Samuel Ross at sa iba pang mga kasama sa buong hapon, oras na ng kainan sakalang bumaba si Yusuf Zoc kasama ang lahat bago sila naghiwalay. Sa katunayan, linano ni Yusuf na huwag nang ilantad muli si Samuel Ross at ang kanyang mga tauhan sa publiko, dahil sa hinaharap, gagawa sila ng ilang kaina-hinalang gawain para sa kanya. Siyempre, kung gusto mong tumakbo ng mabilis ang kabayo, kailangan mong pakainin ito ng maayos, kaya hindi nagtipid si Yusuf sa kanilang sahod. Pagkatapos ng Spring Festival, nilayon niyang magtakda ng bagong pamantayan ng sweldo para sa mga taong ito. 6:00 na ng hapon, dumidilim na ang langit.
Maagang dumating ang mga gabi ng taglamig sa kabisera, at sinundo ni Yusef si Anna Kok malapit sa International Trade Center. Tila ayaw ipaalam ni Anna Kok kay Miles O'Brien na kakain siyang mag-isa kasama si Yusef, kaya naman nakipagkita siya sa International Trade Center. Alam ni Yusef na si Anna Kok ay isang tinek na maaaring tumusok sa kanyang daliri anumang oras, na magdudulot ng pagdurugo, kaya lagi siyang may magalang na distansya mula rito. Hindi siya pwedeng makipaglaro sa anak na babae ng pamilyang pastol, kaya hindi kailanman nagkimkim si Yusef ng anumang hindi magagandang saloobin kay Anna Kok. Sa pagkakataong ito, ang pagpayag na maghapunan ng mag-isa kasama niya ay isang exception. Aaminin ko, lubos mong niyakap ang iyong makabagong potensyal, at minamaliit mo ang lahat mula sa iyong mataas na posisyon. Pagsakay sa kotse, nagsimula si Anna Kok sa isang sarkastiko na pahayag, na nagpapahiwatig na si Yusef ay isang parvenu. Tama, ang pagtayo ng mataas ay nagbibigay daan sa isang tao na makakita ng malayo, hindi ba? Nasaan na pala itong inihaw na gansa na tinutukoy mo? Nakangiting tanong ni Yusef. Hindi naman kalayuan yan, magmaneho ka lang papunta roon. Kumusta ang binti ng kapatid mo? Sumagot si Anna Kok, hindi ko pa rin makalakad dyan, pinsala iyon sa mga kalamnan at buto, inaabot ng 100 araw bago gumaling. Ilang araw pa lang ang nakalipas, natatakot ako na pagkatapos ng Spring Festival ay saka pa siya makakapaglakad-lakad. Ayos lang din naman ang kalagayan ng mga magulang mo, di ba? Sobrang abala ko nitong mga nakaraang araw, hindi ko sila natawagan. Nakangiting sabi ni Yusef, malamang mas abala sila kaysa sa iyo, tapos na naman ang taon, iba't ibang pagpupulong, maraming ulat, lahat ng pakikisalamuha. Mahigit 10 araw nang hindi umuuwi ang tatay ko, at ang nanay ko rin ay gabing-gabi nang umuuwi araw-araw. Gusto ko sanang imbitahan ka sa bahay namin para sa hapunan, pero pasensya na talaga, wala lang silang oras, kaya ako pumunta rito para sabihin sa iyo, para hindi ka magalit. Nakipagkita ka sa akin ng mag-isa ngayon para lang dito. Gulat na tanong ni Yusef. Isa lang iyan sa mga dahilan, nakangiting sabi ni Anna Kok. Pangalawa, gusto ko talagang kumain ng inihaw na gansa at wala akong kasama. At may pangatlong dahilan, pagkatapos naming kumain, pupunta kami sa bahay ng aming guro. Kamakailan lang ay bumili ang guro ko ng isang antigo na, ayon sa kanyang karanasan, ay pinaniniwalaan niyang tunay. Gayunpaman, may isang tao sa bilog na naggigiit na peke ito, at hindi na siya sigurado, kaya inirerekomenda kong pumunta ka rito at tingnan mo. Ang guro mo, hindi ba eksperto sa mga antigo ang guro mo? Kahit siya ay hindi sigurado. Nagulat si Yusef. Dahil nag-aral si Anna Kok ng arkeolohiya, tiyak na isang dalubhasa ang kanyang guro. Pagdating sa mga antigo, ang mga naloloko ay kadalasang mga eksperto. Pero isa kang exception. Sa totoo lang, nagtataka talaga ako, paano mo nakuha ang lahat ng kayamanang iyan sa tindahan mo? Tanong ni Anna Kok, habang kinukusot ang kanyang malalaking mata. Mapaponsela naman o mga artifact na tanso, o kahit kaligrapya at mga pinta, lahat ng nasa tindahan ni Yusef ay tunay, walang kahit isang peke. Matagal na siyang nasa tindahan ni Yusef at alam niyang lahat ng kayamanan ay basta-basta lang kinukuha ni Yusef. Wala siyang ideya kung paano nakahanap si Yusef ng napakaraming tunay na kayamanan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 288, Ren Hicks. Si Anna Kok ay isang tunay na taga-Beijing, kaya kumpara kay Yusef Zoc at sa iba pang mga taga-ibang bayan, mas alam niya ang tungkol sa mga espesyalidad at masasarap na pagkain ng Beijing. Sa isang tindahan ng merienda sa loob ng isang maliit na eskinita, mayroon si Yusef Zoc ng tinatawag na roast goose. Isa itong simpleng maliit na restoran na may disenteng dekorasyon, medyo malinis, at punong-puno ng mga kumakain. Umorder silang 2 ng kalahating inihaw na gansa, isang serving ng malinaw na sopas, isang plato ng malamig na mga putahe, at gusto rin ni Yusef Zoc ng alak, ngunit hindi sumang-ayon si Anna Kok, at binalaan siyang hindi siya dapat uminom at magmaneho. Walang nagawa si Yusef Zoc kundi ang isuko ang ideya. Gayunpaman, ang lasa ng inihaw na gansa dito ay talagang masarap, hindi pa nakakain si Anna Kok ng ilang piraso, at naubos na ito ni Yusef Zoc, pagkatapos ay umorder siya ng isang buo.
Nanlaki ang mga mata ni Anna Kok sa hindi makapaniwala habang pinagmamasdan ang estilo ng pagkain ni Yusuf Zok. Iniisip niya kung saan kaya nito maaaring iimbak ang lahat ng pagkaing iyon. Hindi ka ba busog? Sabi ni Anna Kok sa pagitan ng tawa at pag-iyak, sinasabi mo ba sa akin na ikaw, isang malaking amo, ay hindi kumakain ng ilang araw? Kailangan mo ba talagang kumain ng ganyan karami? Magdadalawa pa ako mamaya, bulong ni Yusuf Zok habang kumakain, at pagdating sa isyu ng kanyang gana sa pagkain, hindi niya talaga alam kung paano ito ipapaliwanag, sa bagay, sanay na rin naman ang mga tao sa paligid niya. Sige, ikaw ang bahala, pero huwag mo akong sisihin kung kumain ka ng sobra, hindi napigil ang magreklamo ni Anna Kok. Walang klase ang Yusuf Zok na ito, walang pagpipigil sa sarili sa harap ng isang magandang babae, at wala talagang pakialam sa kanyang imahe. Hey, hindi ako kakain ng sobra, natatawang sabi ni Yusuf Zok at halos hindi na nagsalita, nagpatuloy lang sa pagkain. Sa totoo lang, ayaw rin naman niya masyadong makausap si Anna Kok. Minsan kapag tinatanong siya ni Anna Kok, malabo ang isasagot niya. Halimbawa, nang magsalita si Anna Kok tungkol sa pagiging hindi gusto o kawalan ng kasama, piling nakikinig si Yusuf Zok mula sa isang tainga at inilalabas sa kabila, hindi pinakikinggan ang mga usapan niya. Alam niyang kailangan niyang manatiling malayo kay Anna Kok anuman ang mangyari, walang biro, walang malaswang biro, at lalong walang landian. Hindi naman sa hindi niya kaya, kundi ayaw niyang mapagod sa sobrang pakikialam at sakalang harapin ang gulo sa bandang huli. Bukod dito, siya at si Anna Kok ay tunay na nagmula sa magkaibang mundo. Siya ay may pinag-aralan at nagmula sa isang kilalang angkan ng mga pulang tao, kaya kung masyadong makikialam siya kay Anna Kok, malamang nababarilan siya ng ama nito. Siyempre, matalino rin si Anna Kok. Halata na iniiwasan siya ni Yusuf Zok, nananatili siyang magalang ngunit matatag ang distansya at hindi siya binibigyan ng anumang pagkakataon. Ngunit dahil nga nanatiling malayo at iniiwasan siya ni Yusuf Zok, ang pag-uugaling ito ay labis din niyang ikinatuwa. Habang ginagawa niya ito, lalo niyang gustong asarin si Yusuf Zok. Kumain ang dalawa ng 1 oras at hindi umalis hanggang alas 7:30, habang si Yusuf Zok ay nag-iimpake ng 2 inihaw na gansa para magsalo sa inuman ng kanyang mga kapatid ng gabing iyon. Mga alas 8 ng kaunti, ipinarada nila ang kotse malapit sa isang apartment building ng isang faculty sa Beijing University. Ang guro ni Anna Kok ay nagngangalang Stetson Garrett, at siya ay isang awtoridad sa mundo ng akademiko. Partikular na sinabihan ni Anna Kok si Yusuf Zok na maging magalang pagdating nila. Nakarating sila sa 3 palapag, kung saan kumatok si Anna Kok sa pinto, at binuksan ito ng isang matandang babae na may uban. Nandito na si Delaney, tuloy kadali, malamig sa labas. Tila regular na bisita si Anna Kok. Nandito si Delaney. Sa sala, isang kalbong matandang lalaki na nakasuot ng vest ang nanonood ng news channel. Nang makitang pumasok si Anna Kok kasama ang isang estranghero, mausisa siyang tumingin dito. Guro, dinala ko na po ang may-ari ng Treasure Pavilion na nabanggit ko ilang araw na ang nakalipas. Ako si Yusuf Zok, ipinakilala sa kanya ni Anna Kok kay Stetson Garrett pagkatapos nilang magpalit ng sapatos. Ah, ito pala ang batang may-ari ng Treasure Pavilion. Napakabata pa, mabilis na tumayo si Stetson Garrett. Bahagi siya ng sirkulo ng mga collector, kaya hindi lamang niya alam ang tungkol sa Treasure Pavilion kundi nabisita na rin niya ito. Matapos makita ang ilan sa mga kayamanan, na pawang tunay, naging mausisa siya kung sino ang makapangyarihang taong ito, si Yusuf Zok. Tutal, ang mga tao sa bilog ay karaniwang magkakilala, at ang may-ari ng Treasure Pavilion na ito ay hindi pa naririnig noon. Ginoo, Garrett, ikinagagalak kitang makilala. Bagamat bata pa si Yusuf Zok, kumilos siya ng may pag-iisip at nagkusa na makipagkamay at bumati kay Stetson Garrett. Hey, napaka-promising na binata, talagang promising. Umupo po kayo, umupo. Mahal, kaunting mainit na tsaa, napakagalang ni Stetson Garrett at hindi nagpakita ng anumang paghamak dahil sa kabataan ni Yusuf Zok. Guro, si Zok ay isang dalubhasa. Pakilabas mo nga yang kayamanan mo, hayaan mo si Mr. Tingnan mo nga Zok, nakangiting pag-udyok ni Anna Kok. Ayos, sa totoo lang,
hindi rin ako sigurado tungkol sa kayamanang ito, at ilan sa mga dati kong kaibigan ay hindi rin sigurado tungkol dito. Dadalhin ko na ngayon, sabi ni Mr. Pumasok si Stetson sa kanyang study room, umikot, at pagkatapos ay lumabas na may hawak na isang malaking florera na porselana na may 6 na tainga. Wala talagang alam si Yusuf Zok tungkol sa mga antigo, lalo na ang pagpapangalan sa ganitong uri ng porselana. Siyempre, hindi niya alam kung ano ang itatawag dito, pero agad niyang napag-iiba ang totoo sa peke. Ito ay isang kayamanan na natagpuan ko noong isang biyahe para sa negosyo sa Xi'an. Ito ay tinatawag na asol at puting florera na may 6 na tainga. Zhang, pakitingnan mo muna, sabi ni Mr. Maingat na inilagay ni Stetson ang florera na porselana sa makinang pangtsaa sa harap ni Yusuf Zok. Nascan na ni Yusuf Zok ang porselana gamit ang telekinesis at na-curious siya dahil may 3 magkakaibang vibe sa porselana, kung saan ang pang-itaas na ikatlong bahagi ay may lumang aura, ang gitnang ikatlong bahagi ay walang lumang aura, at ang pang-ibabang ikatlong bahagi ay may lumang aura. Gayunpaman, magkaiba ang mga lumang aura sa ibaba at sa itaas, na nangangahulugan lamang na nagmula sila sa magkaibang panahon. Nagkunwaring sinuri ni Yusuf Zok ang florera ng mabuti, habang nakapikit. Gayunpaman, habang tumitingin siya, nagsimula niyang makita ang padron. Ang porselana ay idinikit muli, at bukod pa rito, ito ay muling itinayo ng isang dalubhasang manggagawa na may mataas na kalidad. Ang ikatlong bahagi sa itaas ay tila kabilang sa isang panahon, ang ikatlong bahagi sa gitna ay moderno, at ang ikatlong bahagi sa ibaba ay kabilang sa isang napakasinaunang panahon. Gumamit ang dalubhasang manggagawa ng 3 magkakaibang florera upang pagdugtungin ito at pagkatapos ay muling ginawa at pinakintab ito. At para may sigawa ang gayong katanji tanging pagkakagawa, hindi maiwasan ni Yusuf Zok na humanga sa manloloko bilang isang henyo. Bukod dito, inukit pa ng henyong ito ang sarili niyang pangalan sa loob ng florera, sa loob ng isang interlayer. Matapos itong tingnan ng ilang sandali, ibinalik ni Yusuf ang florera sa makinang pangtsaa at saka nag-isip, tunay na may halong peke. Anong ibig sabihin yan? Ano bang sinasabi mo? Tanong ni Anakok, na naguguluhan. Ito ay pinag-isa-isa, hinati sa 3 magkakaibang bahagi, bawat isa ay mula sa magkakaibang panahon. Sino mang sumali sa florera na ito ay isang tunay na dalubhasa. Papuri ni Yusuf Zok. Pinagsama-sama. Imposible yan, di ba? Sina Anakok at Mr. Parehong hindi makapaniwala si Stetson. Ang pagsasama-sama ay dapat magpakita ng mga pagkakaiba sa kulay, tama ba? At dahil isa ring 3 bahaging assembly, paano naging ganito kasimple ang pagdudugtong? Bahagyang natawa si Yusuf Zok, at iniwasan ang tanong sa pamamagitan ng pagsagot ng, magandang bagay lang naman yan, Mr. Stetson. Dapat mo itong ingatan, ang bagay na ito ay talagang isang pambihirang kayamanan. Kung gayon, maaari mo bang ituro kung nasaan ang mga dugtong? Ano ang binabase mo rito? Patuloy ni Anakok. Umiling si Yusuf Zok. Kahit ituro ko pa, hindi mo pa rin makikita. Pero may narinig ka na bang nagngangalang Warren Hicks? Ren Hicks, sina Anakok at Mr. Sandaling tumigil si Stetson, pagkatapos ay si Mr. Kumunat ang noo ni Stetson, isang Hicks. May kaugnayan kaya ito kay Malachi Hicks? Malachi Hicks, tiningnan ni Anakok si Yusuf Zok ng kakaiba, pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa florera. Sa mundo ng mga antigo, mayroong isang kakaibang bagay, isang dalubhasang manggagawa na nagngangalang Malachi Hicks. Ang mga piyesang ginawa niya ay maituturing na pawang tunay na artikulo. Gayunpaman, matagal nang itinigil ni Malachi Hicks ang kanyang kasanayan, at hindi na kumikita pa ng kahit anong halaga. Pero ngayon, binanggit ni Yusuf Zok ang pangalang Ren Hicks. Ano ang koneksyon sa pagitan ni Ren Hicks at Malachi Hicks? Ipinahihiwatig mo ba na ang piyesang ito ay ginawa ni Ren Hicks? Tanong ni Stetson Garrett. Mukhang ganoon nga, nakangiting sabi ni Yusuf Zok. Kung gayon, maraming salamat, hindi na itinuloy ni Stetson Garrett, ngunit si Anakok ay maraming tanong na gusto niyang itanong kay Yusuf Zok. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 289, ang pagbabalik ng pagsuko sa lahat pauwi. Paulit-ulit na tinatanong ni Anakok si Yusuf Zok kung sino si Ren Hicks at kung paano niya nalaman at iba pa.
Sa madaling salita, nagtanong siya ng tuluyan, ngunit hindi siya sinagot ni Yusuf Zok sa huli. Hindi niya naman pwedeng sabihin kay Anna Kok na may kompartimento sa loob ng bote at ang mga salitang, Ren Hicks, ay nakatago sa loob, hindi ba? Kaya hanggang sa ihatid niya si Anna Kok sa bahay nito, wala itong sinabi. Nagalit si Anna Kok ngunit hindi rin makapagsalita. Bago bumaba ng kotse, bumantong hininga muna siya, sinasabing hindi na sila magkaibigan. Tumawa lang si Yusuf Zok, pinanood siyang pumasok sa isang military compound bago umalis. Gayunpaman, nakaalis na si Yusuf Zok, ngunit huminto sandali si Anna Kok at kinuha ang kanyang telepono para tawagan si Miles O'Brien. Sara, anong problema? Natatawang tanong ni Miles O'Brien. Guro, pumunta tayo sa Hangzhou bukas, at tanungin natin si Malachi Hicks kung kilala niya kung sino si Ren Hicks, kung may relasyon ba sa pagitan ni Ren Hicks at Malachi Hicks. Dadalhin natin ang bote. Bukas, nag-isip sandali si Miles O'Brien at sinabing, bukas ng hapon kung gayon. Ikaw ang mag-book ng mga tiket. Puro baliw at nahuhumaling ang mga collector, hindi sila titigil hanggat hindi nila natutuklasan ang katotohanan. Hindi nagbo-book ng tiket, hindi ligtas ipadala ang bote. Maghahanap ako ng sasakyan na mapagsasakyan natin. Sige, ikaw na ang bahala. Alam ni Miles O'Brien ang pamilya ni Anna Kok, kaya alam din niya ang mga kakayahan nito. Pagkatapos ibaba ang telepono, marahang sumanghal si Anna Kok at sinabing, kailangan kong hanapin si Ren Hicks. Plano sana ni Yusuf Zok na dumiretso pa uwi o marahil sa bahay ni Louis Garrett, ngunit habang nagmamaneho siya, nagkataong napadaan siya sa pasukan ng bahay ni Ruth Wilcox. Kaya, lumiko siya at pumasok sa kapitbahayan. Mabuti na lang at nakilala pa rin siya ng dalawang gwardya na naka-duty sa estate, at nerehistro nila ang plaka ng kanyang sasakyan. Ilang araw na rin mula noong huli siyang pumunta rito, at hindi pa rin bumabalik si Mia. Kaya naman, nang muli siyang pumasok sa villa ni Ruth Wilcox, natagpuan niya itong lubhang mapanglo. May pampainit sa bahay, ngunit napakawalang laman nito kaya't nakaramdam ito ng kalungkutan. Natatakpan ng nyebe ang bakuran, na lalong nagpadagdag sa mapanglo na kapaligiran. Pumasok si Yusuf Zok sa villa, naghubad, inilapag ang inihaw na gansa, at pumunta sa bodega para kunin ang mga kagamitan sa paglilinis ng nyebe bago lumabas. Sa kalagitnaan ng gabi, sinimulan niyang linisin ang nyebe, gumugol ng 2 oras para alisin ang lahat ng nyebe sa bakuran, at linisin ito ng walang bahid donges. Pagkatapos ay bumalik siya sa loob ng villa. Mula ikalawang palapag hanggang sa una, pinunasan niya ang mga sahig ng bawat silid at maging ang mga alikabok sa mga nightstand. Siya ay lubos na sentimental, at nang makitang ang lugar ay naging napakatiwangwang, nakaramdam siya ng kalungkutan. Paglipas ng hating gabi bandang 2:00 ng madaling araw, ininit niya ulit ang inihaw na gansa, kumuha ng isang bote ng pulang alak, at nagsimulang uminom ng mag-isa. Marahil ito ay isang telepatikong koneksyon sa pagitan niya at ni Ruth Wilcox, na nasa kabilang ibayo ng karagatan, kaya nang makainom na siya ng 3 baso ng alak, biglang tumunog ang kanyang telepono. Dahil sa pagkakaiba ng oras, dapat sana'y araw na para sa kanya sa kabila ng karagatan, samantalang malalim na gabi naman dito para sa kanya. Mabilis na sinagot ni Yusuf Zok ang telepono, nakaramdam ng hindi maipaliwanag na pag-agos ng pananabik. Maaari kayang may koneksyon talaga sa kanya si Ruth Wilcox sa pamamagitan ng telepatiya. Tulog ka na ba? Malumanay na tanong ni Ruth Wilcox. Naiistorbo ko ba ang pahinga mo? Hindi pa nakatulog. Nandito ako sa bahay mo, umiinom ng alak at kumakain ng inihaw na gansa, natatawang sabi ni Yusuf Zok. Mag-isa ka lang. Hindi makapaniwalang sabi ni Ruth Wilcox. Oo, sinabi ni Yusuf Zok ang totoo. Maraming araw na akong hindi nakakabalik. Ngayon, bigla akong bumalik at nakita ko ang nyebe sa bakuran, alikabok sa bahay, kaya ginugol ko ang ilang oras sa paglilinis ng lahat ng ito. Pagkatapos ay nagutom ako, umupo, at sinimulang inumin ang iyong pulang alak at kainin ang inihaw na gansa na binili ko mismo. Pagkatapos ng sandaling katahimikan sa telepono, marahang sinabi ni Ruth Wilcox, ramdam ko ang iyong kalungkutan. Nag-isip sandali si Yusuf Zok at sinabing, medyo nami-miss lang talaga kita. Manam, alam ko,
Kaya nga kita tinawagan ngayon ay para ipaalam sa iyo na sa ika-1 ng Enero, bibigyan kita ng sorpresa. Ika-1 ng Enero, natigilan sandali si Yusuf Zoc. Ika-28 ng Disyembre ngayon, at 3 araw na lang ay bagong taon na ika-1 ng Enero naman, tama ba? Ikaw, babalik ka ba sa bagong taon? Tuwang-tuwa na tanong ni Yusuf Zoc. Hindi ko sasabihin sa iyo. Siguraduhin mo lang na hindi nakapatay ang telepono mo sa araw ng bagong taon. Sabi ko na nga ba sorpresa yan, bulong ni Ruth Wilcox. Sige, hindi yan papatayin. Hihintayin ko ang sorpresa mo, hahaha. Tumawa ng malakas si Yusuf Zoc. Anong klaseng sorpresa kaya ang maibibigay sa kanya ni Ruth Wilcox? Bukod sa pagbabalik nito, wala na siyang ibang maisip na sorpresa. Tingnan mo nga yung tawa mo, ang sama ng loob mo. Naghanda na ako, Yusuf Zoc. Maaari mo ba akong tretuhin gaya ng dati? Biglang tanong ni Ruth Wilcox. Same time na sinabi ni Yusuf Zoc, handa akong maglingkod sa aking Ruth Wilcox habang buhay. Mahinang sinabi ni Ruth Wilcox, may nagsabi noon na kayang palawigan ng panahon ang distansya at kayang kalimutan tayo ng panahon. Pero sa panahong ito, nakalimutan ko ang buong mundo pero hindi kita nakalimutan kailanman. Mahina at malumanay ang kanyang boses habang ikinukwento niya ang kanyang pananabik. Ramdam ito ni Yusuf Zoc, para siyang gamo-gamo, alam niyang nasa unahan niya ang apoy ngunit determinado pa rin siyang sugurin ito. Malayo man ang ating distansya, ngunit mas lalong naglapit ang ating mga puso. Hindi ko talaga makontrol kung gaano kita namimiss. Sa Los Angeles, muntik na akong mabaliw. Marahil ito ay pag-ibig, tunay na nagpapawala ito sa akin ng kontrol. Huminga ng malalim si Yusuf Zoc at sinabing, sa araw ng bagong taon, wala akong gagawin kundi hintayin ang tawag mo. Sige, sagot ni Ruth Wilcox, at pagkatapos mag-isip sandali ay sinabi niya, huwag ka nang uminom. Nasasaktan ako kapag naririnig kitang umiinom mag-isa. Manam, hindi na ako iinom. Malapit nang magbukang liwayway, magsasanay ako ng boxing. Gustong-gusto kong gumising tuwing umaga at makita kang nagpa-practice ng boxing sa bakuran. Gustong-gusto ko ang iyong maliwanag at maaraw na ngiti araw-araw. Hintayin mo ang sorpresa ko. Pagkasabi nito, ibinaba na ni Ruth Wilcox ang telepono, ngunit patuloy na nakinig si Yusuf Zoc sa dial tone ng matagal nang hindi ibinababa ang telepono. Tiyak na nakawala na si Ruth Wilcox sa lahat ng hadlang at nagpas siyang bumalik. Mabuti kung babalik siya. Walang plano si Yusuf Zoc na tumakas o mag-alala tungkol sa kahit ano. Kahit mayaman na siya ngayon, hindi pa rin nagbago ang ugali niya, maging ang puso niya. At kung babalik man si Ruth Wilcox, tiyak na magiging matibay siyang suporta para sa kanya. Kapag bumalik na siya at pumayag, pupunta ako sa Hong Kong para bilhin ang lahat ng shares ng New Century, at pagkatapos ay ibibigay ko sa kanya ang New Century. Agad na nagdesisyon si Yusuf Zoc na ang pagdadala kay Ruth Wilcox sa New Century ang pinakamagandang pagpipilian. Kuwait. Samantala, sa malayong lugar sa Los Angeles, matapos ibaba ni Ruth Wilcox ang telepono, hinayla na rin niya ang kanyang malita palabas ng kanyang silid. Ang kanyang lolo ay nakaupo sa sala na may malungkot na mukha, napapaligiran ng kanyang mga kapatid at tiyahin, mga nakatatandang miyembro ng pamilya Wilcox. Nang makita nila siyang pababa ng hagdan, agad na natahimik ang nag-uusap na mga miyembro ng pamilyang Wilcox. Ruth, pwede ka nang bumalik sa probinsya, pero ayon sa mga patakaran ng pamilya, kailangan mong pirmahan ang dokumentong ito, sabi ng isa sa mga tiyahin ni Ruth Wilcox, sabay turo sa isang dokumento sa mesa. Ito ay isang kasunduan sa pag-alis ng bahagi ng pamilyang Wilcox. Kung pipirmahan ni Ruth ang dokumentong ito, mawawala lahat ng kanyang bahagi sa pamilya Wilcox. Para itong pag-alis na walang dala, kung wala ang pamilya Wilcox, wala rin siyang mararating. Sumulyap si Ruth Wilcox sa kanyang lolo. Hindi na niya maimpluwensyahan ang buong pamilya Wilcox. Ngayon, ang padre de pamilya ay ang kanyang pangalawang tiyuhin, kaya hindi siya matulungan ng kanyang lolo. Siyempre, nagalit din ang lolo niya sa pagkakataong ito dahil sinuway ni Ruth ang kagustuhan nito sa pamamagitan ng pagbabalik sa probinsya, na katumbas ng pagtakas. Sa katunayan, alam niyang umibig si Ruth Wilcox sa isang driver doon sa probinsya, at iyon ang tunay na dahilan kung bakit gusto nitong bumalik.
Ang pinakamahalaga ay nakarating din siya sa isang kasunduan sa pamilya Ross. Gustong-gusto ng batang si Ross si Ruth, at nangako na ito sa pamilya Ross. Ang mga ginawa ni Ruth ay parang pagtataksil sa kanya, na labis na ikinagalit ng kanyang lolo. Matapos sumulyap ng ilang beses sa kanyang tahimik na lolo, naglakad si Ruth Wilcox papunta sa mesa dala ang kanyang malaking malita, kinuha ang panulat, at mabilis na pinirmahan ang kanyang pangalan sa dokumento. Lolo, mag-ingat ka. Babalik ako ng madalas para bisitahin ka. Pagkasabi niyan, tumalikod siya at umalis, hindi tumitingin sa iba, ni hindi umiyak, walang pagsisisi o hinanakit, dahil isa siyang malakas na babae. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 270, ang imbitasyon ni Xiao Liang. Isinuko ni Ruth Wilcox ang lahat at iniwan ang pamilya Wilcox na mag-isa dala ang kanyang bag. Walang nagpaalam sa kanya, ni walang lumapit upang aliwin siya. Tila siya ay itinatakwil ng buong angkan ng Wilcox. Malaki ang bahagi niya sa mga stock ng pamilya Wilcox, kaya matagal nang sakam ang tingin sa kanya ng lahat ng miyembro ng pamilya, at dahil tumanggi siyang sundin ang kasunduan ng angkan na makipagtipan kay Samuel Ross, nahadlangan niya ang malalaking plano ng pamilya Wilcox. Kaya, paano maipapakita sa kanya ng pamilyang Wilcox ang isang palakaibigang mukha? Wala siyang ama o ina, at ang kanyang lolo, na dating mapagmahal sa kanya, ay hindi rin nasiyahan sa kanya dahil sumalungat ito sa kagustuhan nito tungkol sa kasal. Ngayon ay nag-iisa na siya, at balak niyang tawirin ang karagatan upang bumalik sa mainland upang magsimula ng bagong buhay sa natitirang mga araw niya, nang walang anumang pagsisisi. Ang Hong Kong ang una niyang hintuan dahil may panayam siya roon, at dahil ayaw niyang bumalik sa mainland para walang magawa, kinailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang landas ng may lakas ng loob. Hindi alam ni Yusuf Zoc ang nangyari kay Ruth Wilcox. Kahit si Mia ay hindi alam, hindi sinabi ni Ruth Wilcox kahit kanino dahil hindi naman kailangan. Kaya niya itong malampasan dahil iyon ang kanyang desisyon. Samantala, ilang sandali matapos makipag-usap kay Ruth Wilcox, nagbihis din si Zoc at lumabas. Papunta siya sa palengke sa umaga ng pamilya Ruiz, dahil maraming pwesto sa kanyang tindahan ang naubos na, kaya kailangan niyang maghanap ng mga kayamanan. Tiniis niya ang matinding lamig at pagdating sa palengke ng pamilya Ruiz, nadatnan niya itong puno na ng mga tao, na marami sa kanila ay nagsisindi ng kanilang mga flashlight. Walang flashlight si Zoc, pero may telekinesis siya, kaya pagpasok niya pa lang sa labas ng palengke sa umaga, nakita niya ang isang maliit at mukhang sinaunan ng tansong tripod. Kahit ilang buwan na siyang nagpapatakbo ng isang tindahan, hindi niya talaga maintindihan ang halaga sa pamilihan ng mga produkto. Gayunpaman, may isang prinsipyo si Zoc para sa pangangaso ng kayamanan, bumili sa pinakamababang halaga at magbenta sa pinakamataas na kita. Simula nang magbukas ang kanyang tindahan, nakapagbenta na siya ng mahigit 100 antigo, na ang bawat presyo ng transaksyon ay hindi bababa sa mahigit 700,000, kung saan ang pinakamataas na item ay naibenta sa mahigit 8 milyon. Gayunpaman, nang mabili niya ang mga ito, wala ni isa man sa kanila ang nagkakahalaga ng mahigit 100,000, at ang pinakamahal ay 10,000 lamang. Nakipagtawaran siya ng matagal sa may-ari ng pwesto bago niya ito nakuha sa halagang 8,000, at pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paglalakad papasok sa palengke. Pinalad naman ang lahat, at maaga ring nagising sina Jerome Hart at Bryce Harper para maghanap ng mga kayamanan, at nagkita-kita silang tatlo sa isang pwesto sa tabi ng kalsada. Zoc, para ka ng sagradong dragon, nakikita sa ulo pero hindi sa buntot. Ano ba ang pinagkakaabalahan mo? Hindi ka man lang namin masulyapan. Bryce Harper at Mr. Ilang beses nang hinanap ni Hart si Zoc, ngunit wala ito sa Inner Mongolia o nasa Hong Kong, kaya imposibleng kahit kumain ng magkasama. Abala sa pagkita ng pera, ano pa ba? Ano ba ang dahilan kung bakit nandito ang dalawang malalaking boss? May mga kayamanan ba sa paligid? Tanong ni Zoc na may pagtataka, habang sumusulyap sa pwesto sa tabi ng kalsada, ngunit wala siyang nakitang anumang mahalaga. Walang espesyal, tumitingin-tingin lang sa paligid. Kumusta ka? Napulot mo ba yung insensaryo? Tanong ni Bryce Harper. Oo, kailangan kong maghanap ng ilan pang gamit ngayon, kung hindi ay baka mawalan ng laman ang mga kabinet sa tindahan. Wow!
Hindi nakapagsalita ang dalawang malalaking boss dahil alam nilang kayamanan talaga ang natagpuan ni Zuck. Kung para sa kanila, maaaring hindi sila makahanap ng tunay na produkto kahit 10 beses pa silang bumisita sa palengke sa umaga. Nagpatuloy silang tatlo sa paglalakad habang nag-uusap, at habang naglalakad si Zuck, paminsan-minsan ay tinatanong niya ang mga may-ari ng pwesto kung magkano ang halaga nito o ng mga ganoong bagay. Gustong-gusto talagang makita ng dalawang amo kung paano manghuli ng kayamanan si Zuck, pero halos hindi niya tiningnan ang mga gamit. Ang ilan ay tinanong niya at agad na dinaanan, habang ang iba naman, nang marinig ang katanggap-tanggap na presyo, ay diretso na siyang bumili ng hindi man lang sumusulyap. Sa ganitong paraan, habang naglalakad at humihinto silang tatlo ng paminsan-minsan, walang nakitang anuman ang dalawang amo, ngunit si Zuck, sa kanyang paglalakbay, ay nakakolekta ng 7 o 8 bagay, kabilang ang porselana at kaligrapya at mga pinta, isang halo-halong bagay. Ang ilan sa mga ito ay nasa masamang kondisyon, at maging sila ay hindi masabi kung ang mga ito ay tunay o peke. Ganito ba kayo nangongolekta ng mga kayamanan para sa tindahan ninyo? Nang makarating silang tatlo sa harap ng tindahan ni Zuck, tiningnan siya ng dalawang amo na may halong gulat at hindi mapakali na pagkamangha. Hindi naman, nagkakamali lang talaga ako. Sa totoo lang, ang mga kayamanan sa tindahan ko ay pawang dinadala sa akin ng iba. Kung sino ang nagdadala ng mga ito, hindi ko masabi. Casual na nanloko si Zuck, pinaghalo ang katotohanan sa kasinungalingan, kaya imposibleng maunawaan ni Newman ang katotohanan. Hehe, Zuck, ang tuso mo naman. Sige, hindi na kami magtatanong. Bilisan mo at ipasok mo na ang mga gamit, mag-almusal na tayo. Sabi ni Mr. Saway ni Hart habang tumatawa. Matagal na nilang napagtanto na napakahirap pala talagang humingi ng diretsyong sagot mula kay Zuck. Humajijek si Yusef Zuck at kumatok sa pinto. Binuksan ito ng bantay sa gabi, at matapos may ayos ni Yusef ang lahat, sinundan niya ang dalawang amo palabas ng palengke. Sa isang tindahan ng almusal na hindi kalayuan sa palengke ng Ruiz clan, silang tatlo ay kumain ng sopas na dumplings at uminom ng lugaw na dawa. Nag-usap din sila tungkol sa pagsusugal sa mga batong hiyas pagkatapos ng Spring Festival. Pareho silang kasalukuyang nangangalap ng pondo, at sa pagkakataong ito, sasamahan sila ng kanilang malaking mamumuhunan. Plano nilang magmalaki. Inaangkin ni Bryce Harper na pagkatapos ng pagsusugal na ito ng mga hiyas, siya, si Jerome Hart, at ilang mga kaibigan, na mga tahimik na mamumuhunan, ay magbubukas ng ilang mga tindahan ng alahas. Iyan ang uri na makikita mo sa mga shopping mall sa downtown, may nagbebenta ng mga jade artifact at may nagbebenta rin ng ginto at pilak. Ang mga lokasyon ay isa sa Cabecera, isa sa Zhonghai, at isa sa Hangzhou. Plano nilang magbukas ng 3 sa kabuuan, kaya malaki ang puhunan. Ang pagsusugal na ito sa mga hiyas ay para sa pag-iimbak. Hindi nagbigay ng anumang opinyon si Yusef, dahil ayaw niyang masangkot sa negosyo ng jade. Maaaring bumagsak ang mga presyo anumang oras, na humahantong sa napakalaking pagkalugi na maaaring ikonsidere ng isa na tumalon mula sa isang gusali. Mas gugustuhin pa niyang mag-ipon ng ginto kaysa sa jade. Sapat na ang ilang piraso ng jade, walang saysay ang magkaroon ng sobra. Pagkatapos ng almusal, alas 7:30 na ng umaga. Nagpaalam si Yusef sa dalawang amo at saka nagmaneho patungo sa Traditional Chinese Medical University. Mula nang dumating sa Cabecera si Macklin Green, anak na babae ni Maurice Singleton, hindi pa niya ito nakikilala. Ilang araw na ang nakalipas, nakatanggap din siya ng transaksyon gamit ang foreign currency sa kanyang telepono, si Maurice ang nagpapadala ng kanyang bahagi ng kita. Kakalkulahin ni Maurice ang kita para sa buwan at pagkatapos ay ipapadala ang mga dibidendo ni Yusef sa dolyar ng US. Iba-iba ang halaga, sa ilang buwan ay maaaring mas kaunti, ngunit sa iba naman ay mas marami. Ang huling transaksyon ay mahigit 3 milyon. Hindi nagtanong si Yusef tungkol dito at itinago niya ito sa kanyang personal na bank account. Pagdating niya sa labas ng Traditional Chinese Medical University, sa wakas ay tinawagan ni Yusef si Macklin. Gayunpaman, sa kanyang pagkadismaya, pinatay na nito ang kanyang telepono. Hindi alam ni Yusef kung saang dormitoryo siya naroroon, kaya ang nurse na si Paisley Kirk lang ang natatawagan niya. Maingay ang telepono ni Paisley, sabi niya nasa subway siya, papunta sa trabaho,
pero alam niya kung nasaan ang dormitoryo ni Maclan. Gayunpaman, malamang nawala si Maclan sa kabisera, pumunta siya sa Hubei. Bakit ka pupunta sa Hubei? Nagtatakang tanong ni Yusef. Isa itong field trip na inorganisa ng kanilang klase, sa Shenongja sa Hubei. Naglalakbay sila habang nag-aaral din ng mga halamang gamot. Unti-unting sinisimulan ng paaralan nila ang bakasyon sa taglamig. Magaling, lumabas ako nang hindi tinitingnan ang kalendaryo, sabi ni Yusef na may halong tawa at kawalan ng pag-asa. May iba ka pa bang gagawin ngayon, Kuya Yusef? Wala akong ibang gagawin ngayon, magbabakasyon lang, naisip ni Yusef sandali. Kahit sa panig ni Amber Vance o sa mga detective, wala silang makikitang kahit ano sa ganoong kaikling panahon, at hindi na kailangang pumunta pa siya sa tindahan. Nagkakaroon ng kasiyahan sina Samuel Ross at ang iba pa, kaya talagang naglibang siya. Kung gayon, maaari mo bang? Pwede po ba kayong pumunta sa klinik? May ilang mga kriminal na nanggulo sa klinika nitong mga nakaraang araw. Sila, hindi na makapagpatuloy si Paisley, mag-isa niyang pinamamahalaan ang klinika, na hindi pa nagbubukas at kasalukuyang nagre-recruit ng mga doktor. May nanggugulo, agad na napataas ang kilay ni Yusef. Wala si Jerome Hart, at naging abala ito, kaya nga napapabayaan na niya ito nitong mga nakaraang araw, at malinaw na may problema ito. Siya yung tipo ng babae na may napakamaamo na personalidad. Kung hindi dahil sa tawag niya ngayon, baka wala siyang sinabi sa kanya hanggat hindi siya nahaharap sa isang malaking kawalan. Hintayin mo ako, pupunta ako dyan, sabi ni Yusef, habang nag-uumapo ang galit. Nagustuhan niya ang kawalang muwang, kahinaan, kalinisan, at pagkamatapat ni Paisley. Dahil sa maraming kabutihang ito kaya itinuring siya ni Yusef na isa sa kanyang mga kabutihan. Nang ibigay ang mga bonus sa katapusan ng taon, partikular niyang hiniling kay Miles O'Brien na bigyan siya ng pulang sobra na nagkakahalaga ng 100,000. Nang mga sandaling iyon, binigyan siya ni Miles ng kakaibang tingin. Kahit wala siyang sinabi, kakaiba iyon. Total, si Paisley Kirk ay isang empleyado sa klinika ni Jerome Hart at wala naman talaga siyang gaanong kaugnayan kay Yusef Zoc. Pero sa puso ni Yusef, si Paisley Kirk ay talagang kakaiba sa kanya. Kung naiisip man niya na may mga taong nagtataksil sa kanya mula sa kanyang koponan, hindi ito isa sa kanila. Iyon ang kanyang likas na ugali, at lagi siyang nagtitiwala sa kanyang mga likas na ugali.